Isang batang ulilang na nagngangalang Setsu ang nasummon sa ibang mundo, kasama ang isang pangbata na nagngangalang Toma. Sinabi ng mga tao sa paligid nila na ang pagsasagawa ng summon ay matagumpay at ipinadala ng mga Diyos ang mga bayani upang iligtas ang lugar na tinatawag na Destinia. Ang hari, na mukhang marangal at seryoso, ay sinabi sa kanila na sila na ngayon ang tagapagligtas ng bansa. Si Setsu, na nakakunot ang noo, ay hindi naniwala, sinabi niya sa lahat na tigilan na ang kalokohan. Sinabi niya na hindi siya papayag na maging bayani. Basta na lang sila dinala dito na walang ideya kung ano ang nangyayari. Akala niya hindi patas na iasa ng mga tao ang kanilang mga problema sa kanila. Ang hari, na may pag-uusisa, ay nagtanong ng kanyang pangalan, at sumagot si Setsu. Pero kahit na ganoon ang unang reaksyon ni Setsu, agad siyang nagpatuloy sa pagsasanay. Si Toma, na nalilito, ay nagtanong kung paano siya nananatiling kalmado sa isang mundong puno ng kaguluhan. Ipinaliwanag ni Setsu na ang lugar na ito ay puno ng mga halimaw, demonyo, at iba pang nakakatakot na nilalang, at kailangan nilang maging malakas para protektahan ang kanilang mga sarili. Si Toma, na nakadilat ang mga mata sa takot, ay nagsabi na hindi niya kayang mag-isip ng ganoon. Inamin niyang natatakot siyang madamay sa isang dayuhang digmaan. Umiling lang si Setsu, sinasabing ang pagrereklamo ay hindi makakabago ng kanilang sitwasyon. Nandito na sila, pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng pagtatalo sina Toma at Setsu tungkol sa hindi patas na paglahok nila sa digmaan ng ibang tao. Bagaman kinilala ni Setsu ang hinaing ni Toma, sinabi niya na hindi ito dahilan upang magpabeya. Iminungkahi niyang gawin nila ang lahat upang mabuhay dahil pareho silang nasa iisang sitwasyon. Idinagdag pa ni Setsu na tiwala siyang magiging maayos ang lahat basta manatili silang buhay. Kalaunan, ipinahayag ni Setsu na dapat nilang itigil ang digmaan. Samantalang si Toma ay pesimistiko at naniniwalang imposible itong magawa. Pakiramdam ni Toma ay hindi siya kasing lakas ni Setsu. Ngunit sa determinasyon sa mga mata ni Setsu, sinabi niyang hindi nila malalaman hanggat hindi nila sinusubukan. Ipinaalala niya kay Toma na simula nang dumating sila sa mundong ito, sila lamang ang magkasama. Para silang magkapatid mula sa iisang bayan, aniya. Nangako si Setsu na poprotektahan si Toma, at magkasama silang sumampang tatapusin ang digmaan. Lumipas ang panahon, naghanda si Setsu na lisanin ang kastilyo. Alam niyang lumakas siya, ngunit alam din niyang kailangan niyang maglakbay upang ihinto ang digmaan. Si Toma, bagaman natatakot pa rin, ay nangakong magpapalakas upang suportahan si Setsu sa kanilang misyon. Nangako silang magre-reunion bilang tunay na mga bayani sa oras na makamit nila ang kanilang mga layunin. Sumama si Setsu sa kanyang mga kasama na sina Elka, Glyn, at Thea at sinimulan ang kanilang paglalakbay. Makalipas ang mga taon, si Toma ay naging tanyag na knight dahil sa kanyang matatapang na gawain sa laban. Tinawag siyang Silver Hero, at tinanggap ang karangalan. Ang kanyang mga sundalo, na tapat at mayabang, ay bumati sa kanya at hinulaan na siya ay magiging general. Mapagkumbaba si Toma at inakalang maaga pa para doon, ngunit nakita rin niya ito bilang isang hakbang patungo sa pagtupad ng kanilang pangako ni Setsu. Naniniwala siyang sa paglakas, parehong personal at politikal, magagawa niyang tapusin ang digmaan. Sa determinasyon, ipinahayag niyang magpapatuloy siya upang makamit ang kanyang pangarap at tinanong ang kanyang mga tapat na sundalo kung handa silang tumindig kasama niya, kahit pa humarap sa kamatayan. Ang kanilang sagot ay isang malakas na, oo, at sila'y nagmarcha patungo sa labanan, handang sumunod sa kanilang Silver Hero. Sa isa sa kanyang mga misyon, pumasok si Toma at ang kanyang mga sundalo sa isang nakakatakot na templo. Binalaan ni Toma na huwag hayaang makatakas ang sinuman, o sila'y mapapahamak. Sa mabilis na mga galaw, tinapos ni Toma ang lahat ng nasa loob ng templo, nagtatanong kung ano ang kakaibang lugar na iyon. Sa gitna, may isang estatwa na walang ulo, at nakita niyang may mga pari na nagtangkang magtago. Humingi ng awa ang mga pari, ngunit walang ipinakita si Toma. Isang kapwa sundalo ang nagulat na malinis na ang templo. Sinabihan ni Toma na ipunin ang mga natira at umalis agad. Ngunit biglang may kakaibang nangyari, narinig ni Toma ang isang boses, na nagsasabing nakikita nito ang kanyang puso. Sinubukang huwag pansinin ni Toma, ngunit hindi ito tumigil. Sinabi nitong nakikita nito ang kanyang pinakamalalim na lihim at totoong mga kagustuhan, at inalok siyang tuparin ang mga iyon. Sa kuryosidad at pag-iisip tungkol sa kanyang mga tunay na hangarin at kay Setsu, sumang-ayon si Toma sa boses. Sinabi nitong kunin niya ang kwintas mula sa estatwa upang matupad ang kanyang mga pangarap, at ginawa iyon ni Toma. Bigla, nakita ni Toma ang kanyang sarili sa isa pang battlefield, ngunit may kakaiba. Wala na ang kanyang mga kapwa sundalo, naalala niya ang mga panahong magkasama sila.
Nakaramdam siya ng matinding pagnanais na lumaban pa upang matupad ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos, dumating ang isang mensahero na may dalang nakakagulat na balita. Isang tigil putukan ang idineklara sa ngalan ng kapayapaan. Tumigil na ang lahat ng labanan, at isang grupo ng mga pinuno ang dadaan sa lugar upang pumirma ng kasunduan. Sinabi ni Toma na ang kanilang susunod na misyon ay tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Habang tinitingnan ang pagtitipon ng mga pinuno, may napansin siyang nakakagulat. Naroon si Setso kasama ng delegasyon, nakita rin ni Setso si Toma, at nagtataka si Toma kung bakit naroon si Setso. Pagkatapos, pinirmahan ng mga pinuno ang kasunduan sa kapayapaan, at ipinakita ni Glenn ang isang monumento upang gunitain ang bagong kapayapaan. Umaasa siyang ito'y magtatagal magpakailanman, nagdiwang ang lahat sa pagtatapos ng digmaan, at kinausap ni Toma si Setso. Sinabi ni Toma kay Setso kung gaano siya kahanga-hanga sa pagwawakas ng digmaan. Mapagkumbaba si Setso at sinabi niyang nagpunta lang siya sa iba't ibang lugar at ginawa ang kanyang mga bagay. Hindi niya inisip na ito'y espesyal, ngunit naniniwala si Toma na hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Sa kabutihan, binanggit ni Setso na naging mahalagang tao na si Toma. Sinubukan ni Toma na ipaliwanag na ito lamang ang paraan upang matupad ang kanilang pangako, ngunit bago pa niya magawa iyon, pinutol sila ni Elka at iba pa. Inimbitahan nila si Setso na sumali sa pagdiriwang, at umalis si Setso patungo sa party. Ngunit may mahalagang sasabihin si Toma, kaya't pinigilan niya si Setso. Sinabi niya kay Setso kung paano siya nagpunta sa iba't ibang lugar sa mundong ito, at sa isang templo, sinabi sa kanya na maaaring matupad ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ay tinanong ni Toma si Setso kung gusto niyang bumalik sa kanilang dating mundo kasama niya. Sinabi niyang nakahanap siya ng paraan, ngunit nagulat si Toma nang sabihin ni Setso na ayaw niyang bumalik. Gusto niyang manatili sa mundong ito. Sa pagtatapos ng digmaan, naramdaman niyang maaari na siyang magsimula ng masayang pakikipagsapalaran sa bagong lugar na ito. Nagalit si Toma at hindi maunawaan kung bakit sinabi ni Setso ang ganoong bagay. Pagkatapos, ang boses mula sa alahas na kwintas ay nagtanong kay Toma kung nadarama niya ang kawalan ng pag-asa, at iyon ay nagbigay kay Toma ng pag-iisip na hindi na maaaring iwan muli siya ni Setso. Naramdaman ni Toma na nauunawaan niya na ang lahat ngayon, at nagpasya siyang sisirain ang anumang hahadlang sa kanilang daan. Ipinahayag niyang sisirain niya ang mga tao, demonyo, at mga taong hayop, lahat ng ito, upang maibalik si Setso sa dati niyang pagkatao. Naniniwala si Toma na kailangan ni Setso na bigyang pansin lamang siya, kaya't inatake niya si Setso. Lumaban si Setso upang ipagtanggol ang sarili, at nagsimula silang magpalitan ng suntok at sipa. Sinabi ni Toma na papatayin niya ang sinumang magtangkang agawin si Setso. Naniniwala siyang sila lamang ang kailangan ng mundo. Sa isang matinding salpukan ng kanilang mga atake, isang malaking pagsabog ng enerhiya ang naganap at parehong naglaho sina Toma at Setso. Pagkatapos ng sandaling iyon, natagpuan ni Setso ang kanyang sarili pabalik sa kanyang orihinal na mundo, na may ibang pangalan, ngunit tatawagin pa rin natin siyang Setso. Lumaki siya kasama ang kanyang kaibigang si Yuhi, ngunit sinabi ni Setso sa kanya na itigil na ang pakikisalamuha sa kanya dahil baka magdulot ito ng mga chismis. Hindi pinansin ni Yuhi ang mga chismis at nag-alok pang gupitin ang buhok ni Setso tulad ng dati. Iniisip ni Setso na hindi nagbago si Yuhi at pumayag sa gupit. Nagtataka si Setso kung ano na ang nangyayari sa ibang mundo. Bigla na lang, isang summoning circle ang lumitaw sa kanilang silid-aralan. Natuwa si Setso nang makita ito at, sa isang iglap, sila'y na-teleport sa ibang mundo. Nalilito ang buong klase sa nangyayari at bago pa nila malaman, sila'y inatake na ng mga nakakatakot na demonyo. Sinubukan ng mga estudyante na tumakas, at ginawa ni Yuhi ang lahat upang protektahan si Setso. Ngunit nangyari ang isang kakaibang bagay, pinatalsik ni Setso ang isa sa mga demonyo, ngunit walang nakakita kung paano niya ito ginawa. Pagkatapos noon, hinawakan niya si Yuhi at tumakbo sila palayo sa kaguluhan. Samantala, dumating ang mga sundalo upang labanan ang mga demonyo. Hindi maintindihan ni Setso kung bakit may digmaan pa, akala niya natapos na ang mga digmaang ito noon pa. Pagkatapos, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam mula sa isa sa mga demonyo at inisip na baka ito'y sumpa. Isang babaeng knight ang dumating at sinabihan ng mga estudyante na umatras dahil hindi ligtas. Siya at ang isang lalaking knight, kasama ang iba pang mga knight, ay lumaban sa mga demonyo, at inisip ng mga estudyante na sila'y napakalakas. Kaya tumakbo silang lahat palayo sa labanan, sinusubukang maintindihan ang kakaibang bagong mundong kanilang kinaroroonan. Nakapasok ang mga estudyante sa palasyo ng ligtas. Nagpasalamat ang hari sa kanila sa pagdating sa panahon ng kagipitan ng kanilang kaharian, Destinia.
Ipinaliwanag niya na ang mga demonyo, tulad ng mga mula sa digmaan 5 taon na ang nakalipas, ay muling nagsasalakay. Naniniwala ang hari na tadhana ang nagdala sa mga bayani upang tulungan sila. Ang prinsesa ay nagpatuloy, inamin na malamang nalilito sila. Ipinaliwanag niya na isang bayani ang dumating sa kanilang mundo 5 taon na ang nakalipas dahil sa pagkakaiba ng oras sa pagitan ng dalawang mundo, at ang bayani na iyon ang nagtapos sa digmaang nagpupunit sa kanilang mundo. Naisip ni Setso kung paano lumipas ang 5 taon mula noon. Alam ng prinsesa na tila kakaiba ang mundong ito sa kanila ngunit humiling ng kanilang tulong. Ang mga estudyante, na hindi sigurado sa kanilang kakayahang lumaban, ay ayaw mapalayas sa kastilyo upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya't pumayag silang tumulong, siniguro ng prinsesa na may mga silid na inihanda at pinayuhan silang magpahinga muna. Kalaunan, nakasalubong ni Setsu si Yuhi sa koridor. Pinakalma niya ito at nangakong poprotektahan mula sa anumang panganib. Ang mga lalaking estudyante ay nagsasanay sa paggamit ng espada, habang ang mga babaeng estudyante ay abala sa pag-aaral ng mahika. Napansin ni Setsu na magaling si Yuhi pagdating sa mahika. Habang sinusubukan ni Setsu na bumalik sa kanyang dating gawi, nasalubong niya ang babaeng knight na si Elka. Inisip ni Elka na nagtatamad si Setsu at binalaan siya na mas delikado ang mundong ito kaysa sa kanyang iniisip. Iminungkahi niyang bumalik siya sa pagsasanay maliban na lang kung gusto niyang pilitin siya ni Elka. Sa pilyong paraan, sinabi ni Setsu na gusto niyang makita kung paano siya pipilitin ni Elka. Hinampes ni Elka ang practice sword kay Setsu, ngunit iniwasan niya ito ng maayos at binigyan si Elka ng palakpak. Ang pagdampi ay nagpapaalala kay Elka ng dating bayani, at tinanong ni Setsu kung naalala na ba niya ito. Agad na yumuko si Elka at tinuring si Setsu bilang kanyang Panginoon. Sinabi niyang matagal na siyang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pagkatapos, sa nakakagulat na twist, nag-transform si Elka sa isang upuan at casual na umupo si Setsu. Iniisip na mas lalo pang naging kakaiba ang pag-uugali ni Elka mula nang huling magkita sila. Biglang dumating si Glin at nagtaka kung ano ang ginagawa ni Elka. Sinabi niya kay Glin na bumalik na si Setsu, at naniwala si Glin, nakita ang estado ni Elka. Pumunta sila kay Tia, na naramdaman ang pagbabalik ni Setsu nang madama niya ang kanyang kapangyarihang mahika. Kinumpirma ni Setsu na bumalik na siya, tulad ng ipinangako niya. Malugod siyang tinanggap ng iba, tinanong ni Setsu tungkol sa digmaan, at may mga tanong din si Elka sa kanya. Nagpa siya silang magpunta sa ibang lugar upang mag-usap, kaya pumunta sila sa mga pader ng palasyo. Doon, tinanong ni Elka kung paano siya nakabalik sa kanilang mundo. Napansin ni Glin na mukhang iba si Setsu, ipinaliwanag ni Setsu na hindi niya alam eksakto kung ano ang nangyari sa laban nila ni Toma, pero alam niyang muling isinilang siya sa ibang mundo habang pinapanatili ang kanyang mga alaala at kapangyarihang mahika. Pagkatapos, muli siyang nasummon sa mundong ito, matalinong nagsalita si Glin, sinasabing ang kalooban ng Diyos ay isang misteryo sa mga ordinaryong tao tulad nila. Nais malaman ni Setsu kung ano ang nangyari kay Toma pagkatapos ng digmaan, sapagkat pinaghihinalaan niyang maaaring kasangkot si Toma sa bagong kaguluhan. Inisip ni Tia kung ang mga demonyo ay kontrolado ng isang sumpa, at kinumpirma ni Setsu na sila nga, naniniwalang si Toma ang nasa likod nito. Ipinaliwanag ni Elka na hinanap nila si Toma tulad ng ginawa nila kay Setsu ngunit walang natagpuan. Sinabi ni Tia na kung buhay si Setsu, maaaring buhay din si Toma. Pagkatapos, dumating ang isang sundalo at sinabi na nais siyang makita ng hari sa silid trono. Pumunta si Glin doon, at inisip ni Setsu na hindi madaling maging mahalaga. Binanggit ni Elka na dapat trabaho iyon ni Setsu, ngunit sinabi niyang hindi niya kailanman tatanggapin ang ganoong klaseng trabaho. May mga plano siyang maglakbay pagkatapos ng digmaan. Pagkatapos ay tumingin si Setsu sa mapayapang tanawin mula sa pader at nagmuni-muni tungkol sa kanyang pagmamahal dito. Pinapaalala ni Tia sa lahat na kailangan nilang magtrabaho ng gusto upang protektahan ang lugar na ito. Nagtataka si Setsu kung ano ang iniisip ni Toma. Sa silid trono, idineklara ng hari na hindi sila dapat nakipagkasundo sa mga demonyo. Sinabi niyang magdedeklara ng total war ang kaharian laban sa kanila. Hinimok ni Glin ang hari na magpasensya at ipinaliwanag na ang kanilang emissary sa Demon Kingdom ay wala pang balita. Kailangan nilang maintindihan ang sitwasyon bago kumilos. Sumasang-ayon ng prinsesa, sinasabi na ang mga demonyo ang nagsimula ng pagsalakay, at ang pagdating ng mga bagong bayani ay nagpapakita na ang hustisya ay nasa kanilang panig. Pinagsisisihan ng hari ang pakikinig sa mga salita ng bayani 5 taon na ang nakalipas at paggawa ng kasunduan sa kapayapaan. Naniniwala siyang ang pagkawala ng bayani ngayon ay nangangahulugang nais ng Diyos na pag-isahin nila ang mundo sa ibang paraan. Natagpuan ni Setsu si Yuhi na nagsasanay ng kanyang mahika mag-isa.
Sinabi niya sa kanya na may kakayahan talaga siya dito, na nagpasaya kay Yuhi. Ngunit pagkatapos ay naging seryoso si Yuhi at nagtataka kung bakit gustong magdigma ng mga tao, iniisip na maaaring makasakit ang pagsasanay ng Mahika. Gayunpaman, nagpasya siyang magpatuloy sa pagsasanay dahil may talento siya at nais niyang gamitin ito upang protektahan si Setsu. Paglubog ng araw, nagtipon sina Setsu at ang kanyang mga kaibigan sa mga pader ng kastilyo. Sinabi ni Glenn na nagawa niyang makakuha ng oras sa pamamagitan ng paghikayat sa iba na kailangan ng mas maraming pagsasanay ng mga bayani, ngunit tila hindi maiiwasan ang digmaan. Ipinahayag ni Setsu na lalabas siya upang subukang ihinto ang digmaan, lalo na kung si Toma ang nasa likod nito. Ipinilit ni Elka na sila ang magiging personal na gwardya niya, at sinabi ni Glenn na magiging maganda ang muli nilang pakikipaglaban kasama si Setsu. Ngunit sinabi ni Setsu na kailangan niyang mag-isa sa pagkakataong ito upang matiyak na may sapat na tagapagtanggol para sa kanilang tahanan. Sinubukan nilang tumanggi, ngunit pinaalala ni Setsu sa kanila na dapat silang makinig dahil sila ang kanyang personal na gwardya. Napagtanto nilang hindi nila maaaring tanggihan ang hiling na iyon. Alam ni Setsu kung ano ang kailangan niyang gawin. Kinabukasan, ginamit ni Setsu at ng kanyang mga kaibigan ang isang invisibility spell upang makapasok sa kastilyo at kunin ang espada ni Setsu. Pakiramdam nila para silang nasa lumang mga araw ng dungeon crawling. Pinasuko ni Elka ang isang bantay, at nakarating sila sa imbakan. Nakuha ni Setsu ang kanyang espada, Koro-Umaro, ngunit hindi nakaligtas ang kanilang mga kilos. Natagpuan ng mga bantay ang nawalan ng malay, at nag-lockdown ang palasyo. Sinabi ni Glenn na siya ang magpapaliban sa kanila, at nag-alok si Tia ng tulong. Umalis si Setsu sa palasyo kasama si Elka, na nagsabing hihintayin siya sa kanyang pagbabalik. Natagpuan ni Yuhi si Setsu sa labas ng palasyo at tinanong siya kung saan siya pupunta. Sinabi ni Setsu na ito ang pangalawang beses na nasummon siya sa mundong ito, at pupunta siya upang makipagkita sa isang lumang kaibigan upang ihinto ang digmaan. Nais ni Yuhi na sumama sa kanya, ngunit nag-alala si Setsu na masyadong mapanganib ito para sa kanya. Ipinaliwanag niyang mag-isa siyang pupunta dahil ayaw niyang ilagay siya sa panganib, at naunawaan ni Yuhi. Hiniling niyang ipikit ni Setsu ang kanyang mga mata sandali. Sa kaunting mahika ng hangin at apoy, binigyan ni Yuhi si Setsu ng mabilis na gupit. Nangako siyang magiging mas malakas upang maprotektahan siya sa mundong ito. Nagpaalaman sila, at nagsimula si Setsu sa kanyang bagong paglalakbay. Habang nasa paglalakbay, nakatagpo si Setsu ng isang batang babae na nagngangalang Ruri na nasa delikadong sitwasyon, inaatake ng isang halimaw. Sinubukang kausapin ni Ruri ang halimaw, sinasabing hindi siya masarap kainin. Nag-alok pa siya ng pera, ngunit patuloy na inaatake siya ng halimaw. Ngunit si Setsu, bilang bayani, ay mabilis na tinalo ang halimaw. Nais ni Ruri na gantimpalaan siya ng pera, ngunit tumanggi si Setsu, sinasabing dumadaan lang siya. Ibinahagi ni Ruri na sinabi ng kanyang lolo na walang libreng tanghalian, kaya dapat bayaran ang lahat. Hindi inisip ni Setsu nang mataas ang kanyang lolo at pinaalalahanan si Ruri tungkol sa bayani 5 taon na ang nakalipas na may kaugnayan sa kanyang lolo. Ipinunto niya na delikado para kay Ruri na magdala ng mga kalakal ng walang gwardya. Humiling si Ruri na maging gwardya si Setsu hanggang may hatid niya ang kanyang package. Pumayag si Setsu na samahan siya patungo sa port town. Habang naglalakbay, tinanong ni Setsu kung ano ang dinadala ni Ruri, ngunit tumanggi siyang sabihin, tinawag itong mahalaga. Pagdating sa port town of Mar, sinubukan ni Ruri na umarkila ng barko papunta sa Damanak Continent, ngunit tinanggihan siya ng lahat ng kapitan dahil sa nagaganap na digmaan. Lumilitaw na lahat ng biyahe ng barko ay kinansela. Dumating ang isang grupo ng tiwaling mga gwardya at humingi ng merchant identification documents ni Ruri. Ipinakita niya ang kanyang ID, ngunit nang hilingin nilang makita ang kanyang leather bag, tumanggi siya. Binalaan nila siyang kumpiskahin ng bag, ngunit humakbang si Setsu at tinanong kung may permit sila para inspeksyonin ang mga package. Sinubukang takutin siya ng mga gwardya sa paglabas ng kanilang mga espada, ngunit umatras sila nang magtipon ang mga tao upang makita ang nangyayari. Habang nagtatanghal iyan, tinanong ni Setsu si Ruri kung ano ang plano niya ngayong hindi siya makahanap ng barko. Sinabi ni Ruri na bibili siya ng barko, tinukoy ni Setsu na mahal iyon. Sinabi ni Setsu na patungo siya sa Damanak Kingdom at inialok na isama siya, ngunit kailangan niyang magpalipas ng gabi sa isang inn. Pumayag si Ruri sa kanyang kondisyon at hiniling na hatiin nila ang gastos ng inn. Sa kanilang kwarto sa inn, humiling si Ruri kay Setsu na hawakan ang kanyang package habang naliligo siya. Nag-atubili si Setsu, tinanong kung sigurado siya, tiniyak ni Ruri sa kanya, sinabing pinagkakatiwalaan niya siya. Ipinakita niya ang isang brooch at ipinaliwanag na ito ang huling trabaho ng kanyang lolo.
Nakilala ni Setsu ang brooch bilang regalo niya sa Demon Lord sa kanyang nakaraang buhay. Ibinunyag ni Ruri na ang kanyang lolo ay isang tanyag na jeweler. Isang araw, may nag-request na ayusin ang brooch na ginawa ng kanyang lolo. Kahit na may maliit na oras na lang, natapos ng kanyang lolo ang pag-aayos. Iniwan niya kay Ruri ang paghahatid ng brooch, at ipinangako niya itong ihahatid. Iniisip ni Setsu kung ligtas pa ang Demon Lord, habang natutulog sina Setsu at Ruri. Pumasok ang ilang mga gwardya sa inn at inakusahan silang nag-iispaya para sa mga demonyo. Mabilis na kumilos si Setsu, iniwan ang kwarto sa pamamagitan ng bintana kasama si Ruri, at hinabol sila ng mga gwardya. Gayunpaman, ang kanilang ruta ng pagtakas ay nauwi sa dead end sa tabi ng dagat, na walang daan palabas. Ang mga gwardya ay nagyayabang, sinasabing wala na silang tatakasin. Ngunit sinabi ni Setsu na oras na upang umalis at tumalon sa tubig, ikinagulat ng mga gwardya. Akala nila tapos na sila, ngunit biglang lumitaw ang isang malaking halimaw mula sa tubig. Sumampa si Setsu sa ibabaw ng halimaw at humingi ng paumanhin sa pagsama nito bigla. Ipinangako niyang ipapaliwanag mamaya at humiling na dalhin sila sa Damanat Kingdom. Pumayag ang halimaw at lumangoy palayo, naiiwan ang mga gwardya na naguguluhan kung paano nila iuulat ito. Nakilala ni Ruri ang halimaw bilang si Leviathan, ang Diyos ng dagat, at nagtataka kung sino ang kanyang inupahan bilang gwardya. Dumating na sila sa Damanat Kingdom, at patungo sila rito. Sa kanilang paglalakbay, nasaksihan ni Setsu ang laban ni Leviathan sa isang malaking pusit. Humingi ng tulong si Leviathan kay Setsu sa laban, pagkatapos, ipinakilala ni Setsu si Ruri kay Leviathan. Sinabi ni Leviathan kay Ruri na maswerte siyang makilala siya. Pagkatapos, tumingin siya kay Setsu at tinanong kung bakit hindi siya tumulong sa laban. Ipinaliwanag ni Setsu na inisip niyang kaya niya iyon mag-isa. Nagalit si Leviathan at sinermonan si Setsu sa pagtawag sa kanya pagkatapos ng 5 taon para lang gawing bangka siya. Pinaliwanag ni Setsu na maraming nangyari sa panahong iyon. Biglang lumitaw ang ilang batang demonyo at tinanong kung nag-aaway sina Setsu at Leviathan. Sinabi nila na sa ganitong sitwasyon, kailangang humingi ng paumanhin ang lalaki. Medyo nahiya si Setsu, binigyan niya ng squid rings ang mga bata at pinakihusapang umalis. Gustong-gusto ng mga bata ang squid rings at hiniling na gumawa pa para sa kanilang mga magulang. Sinabi ni Leviathan na marami pang squid, kaya nagpasya silang dalhin ito sa nayon ng mga bata. Samantala, sa nayon, nahihirapan ang mga tao sa pangingisda dahil sa paglitaw ng pusit. Binanggit nila na tumigil na ang mga mangangalakal sa pagpunta dahil sa digmaan, at nag-aalala sila na mauubusan ng pagkain. Wala silang magagawa kundi labanan ng pusit. Dumating si Setsu sa nayon at tinanong kung pwede niyang ilagay ang kanyang squid doon. Nagulat ang mga taga-nayon na tapos na ang halimaw na pusit. Lumipat ang eksena sa nayon na nagdiriwang ng pista. Itinuring nila si Leviathan bilang isang Diyos ng dagat. Nagbenta si Setsu at Ruri ng squid rings sa pista, at sinabihan ni Leviathan si Setsu na magtrabaho ng mas mabilis. Inihanda ni Leviathan ang pusit at gumawa pa ng squid rings para sa buong nayon. Samantala, si Brad, ang pinuno ng personal na gwardya ng Demon Lord, ay napadaan sa nayon. Nakita niya ang mga ilaw sa nayon at inisip na baka may sunog. Inakala niyang sinakop ng mga tao ang nayon at handang ipagtanggol ito. Halos lahat sa nayon ay nakatulog na matapos uminom, at si Ruri ay nalasing din sa juice. Tinanong ni Ruri si Leviathan kung paano niya nakilala si Setsu, at ipinaliwanag ni Leviathan na 5 taon na ang nakalipas. Sinubukan ni Setsu na tumawid sa kanyang dagat ng walang pahintulot, at nagkaroon sila ng laban. Matapos matalo, hiniling ni Setsu ang kanyang tulong upang tapusin ang digmaan. Inamin ni Leviathan na sa totoo, nagwala siya at tinalo siya ni Setsu ng isang strike lang. Inisip ni Leviathan na dapat sikat si Setsu sa destiny niya. Hindi makapaniwala si Ruri na si Setsu ang bayani na nagtapos sa digmaan. Nalaman niyang kaya alam ni Setsu ang Demon Lord at Diyos ng dagat. Nagtaka siya kung bakit naging gwardya si Setsu at kung bumababa ang mga aksidente sa dagat dahil sa relasyon ni Setsu kay Leviathan. Sinabi ni Leviathan na hiniling ni Setsu na panatilihin ang kapayapaan sa dagat. Tinanong ni Ruri kung galit si Leviathan kay Setsu, ngunit sinabi ni Leviathan na ayos lang dahil nakita niyang muli si Setsu. Inisip ni Ruri na mahal ni Leviathan si Setsu, nag-blush si Leviathan at inamin na hindi maaaring magmahal ang Diyos ng dagat sa tao, ngunit hinintay niya ang pagbabalik ni Setsu. Dumating si Brad sa nayon, tinanong kung ayos lang ang lahat. Nakita niyang nagdiriwang ang nayon, lumipat ang eksena kina Leviathan at Ruri na nakaupo sa tabi ng dagat, habang kumakain ng hilaw na isda si Leviathan. Lumapit si Brad at humingi ng paumanhin sa kanyang rude behavior kanina.
Nagulat siyang makita si Leviathan sa anyong tao at napansin din si Setsu. Sinabi ni Brad na mahirap makilala si Setsu sa bago niyang anyo. Nagtaka si Setsu kung bakit naroon ang pinakamalapit na opisyal ng Demon Lord at kung may kinalaman ba ito sa digmaan. Ipinaliwanag ni Brad na hinahanap niya si Leviathan at hindi inaasahang makita si Setsu doon. Sinabi niyang nakakita na siya ng pag-asa at humiling ng tulong nila upang iligtas ang Demon Lord. Ipinaliwanag ni Brad na pinipilit ang Demon Lord na magpakasal kay Terrance Niter, na sinusubukang sakupin siya sa pamamagitan ng sumpa. Inisip ni Setsu na maaaring labanan ng disyerto ang karamihan ng sumpa, ngunit binanggit ni Brad na nagdala si Terran ng makapangyarihang curse necklace. Ipinaliwanag ni Brad na isang buwan ang nakalipas, sumiklab ang digmaan ng salakayin ng mga tao ang teritoryo ng demonyo. Nagulat si Setsu nang marinig ang pagsalakay. Ipinaliwanag ni Brad na isang baybaying nayon ang sinalakay ng mabibigat na nakaarmadong mga sundalo na nag-iwan ng bandila ng Destinia. Kahit na naitaboy nila ang mga sundalo, bumalik ang mga ito ng ilang beses, at nagpadala ang Demon Lord ng emissary sa kaharian ng tao, ngunit hindi pa bumabalik. Sinamantala ni Terrance Niter ang pag-aatubili ng Demon Lord na magdigma at nag-alok na makipagnegosasyon para sa kapayapaan. Tinanong ni Setsu kung talaga bang may hihinto ni Terrance Niter ang digmaan. Tiniyak ni Brad na may ibang klaseng kapangyarihan si Terran sa mundo kumpara kay Setsu. Pinaliwanag ni Rory na si Terrance Niter ay ang pinakamayamang mangangalakal sa mundo at pinuno ng Terran Trading Company. Binanggit niyang karamihan ng mga barko sa dagat ay pag-aari ni Terran. Idinagdag ni Brad na may mahigpit na kontrol si Terran sa pera ng mundo, at parehong tao at demonyo ang nangangailangan ng suporta ng mga mangangalakal para sa isang cross-continent war. Nahihirapan si Setsu na paniwalaan na handang maging sunod sa Sun ng Demon Lord upang ihinto ang digmaan. Pinaalala ni Leviathan na nangako siyang panatilihin ang kapayapaan. Insist niya na hindi nila pwedeng iwan si Setsu mag-isa. Lumipat ang eksena sa kanilang paglalakbay patungo sa kastilyo ng Demon Lord. Binanggit ni Setsu na nagdadala ito ng mga alaala, dahil ginamit nila ito dati para sa surprise attack sa kastilyo ng Demon King. Biglang napalibutan sila ng ilang halimaw, ngunit tiniyak ni Leviathan na kaya niyang harapin ang mga halimaw. Bumalik ang kwento ilang sandali kay Brad na nagpapaliwanag na hindi malinaw ang petsa ng kasal, ngunit dahil pumayag ang Demon Lord, hindi dapat sila mag-aksaya ng oras. Binanggit ni Brad na mabigat ang bantay ni Terran, at ang daan patungo sa kastilyo ay puno ng mga halimaw. Hiniling ni Brad kay Setsu na magtipid ng kapangyarihan ng mahika, at ipinangako ni Leviathan na protektahan siya sa kanilang paglalakbay. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, at sa kasalukuyan, hinarap ni Leviathan ang mga halimaw. Tinanong siya ni Setsu tungkol sa kanilang plano, buo ang loob na sinabi ni Setsu na balak niyang i-disrupt ang kasal at harapin si Terran mismo. Tinanong ni Leviathan kung paano nila ihihinto ang digmaan nang wala ang mga ngalakal, ngunit may teorya si Setsu. Naniniwala siyang ang digmaan ay isinadya ng isang tao, hindi ng mga demonyo o Destinia. Itinuro ni Setsu na nang nasa Destinia sila, nakita niyang inaatake ng mabibigat na nakaarmadong lalaki, na hindi mukhang gawain ng alinmang panig. Inamin niyang hindi alam kung sino ang mastermind, ngunit sigurado siyang may alam si Terran. Naputol ang kanilang pag-uusap nang muling umatake ang isang halimaw, mabilis na hinarap ni Leviathan. Iniisip ni Setsu kung lumakas ba si Leviathan, at sinabi ni Leviathan na hindi siya naging tamad sa kawalan ni Setsu. Habang nagpatuloy patungo sa kastilyo ng Demon Lord, nagmuni-muni si Leviathan kung paano siya nawalan ng interes sa mundo sa itaas bago makilala si Setsu. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagtulog sa ilalim ng dagat. Ngunit pagkatapos makilala si Setsu, nakita niya ang kagandahan ng mundo at ninais niyang manatiling mapayapa ito magpakailanman. Naniniwala si Demon Lord Disaster na matagal na siyang nabuhay at nauunawaan na ang mundo ay wala sa kanyang kontrol. Nagampanan niya ang maraming papel, pinuno, tagapagtanggol, tagapagmana, at patuloy na lumalaban. Ngunit isang araw, lumitaw si Setsu sa kanyang harapan, nagmumungkahi ng pagtatapos ng digmaan. Inalok ni Setsu ng isang brooch bilang simbolo ng pagkakasundo at binanggit pa na bagay sa kanya ang itim. Dahil sa kanya, natigil ang digmaan, lumipat ang eksena sa Demon Lord na nalaman ang pagkawala ni Setsu. Ipinabatid ni Brad na malawak na silang naghanap ngunit hindi pa rin nila natagpuan si Setsu, at maging ang Destinia ay walang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Sa kabila nito, determinado si Disaster na igalang ang pangako ng kapayapaan na ginawa niya kay Setsu. Sinabi niya kay Brad na kailangan nilang magtrabaho ng mas mahirap upang mapanatili ang kapayapaan, at ipinahayag ni Brad ang kanyang kahandaang ibigay ang kanyang buhay para sa layuning iyon. Naglibot ang Demon Lord sa kabisera at napansin ang kasaganaan nito,
dulot ng kapayapaan at kalakalan sa pagitan ng mga tao at demonyo. Sa kasamaang palad, nasira ang brooch na ibinigay sa kanya ni Setsu. Siniguro ni Brad na ipapadala ito sa isang bihasang jeweler sa Destinia para ipaayos. Maya-maya, isang sundalo ang dumating sa kastilyo ng Demon Lord na may balitang sinalakay ng hukbong Destinian ang kanilang teritoryo. Naramdaman ni Brad ang pagkadismaya na ang kapayapaan ay tumagal lamang ng 5 taon, ngunit hinimok ni Disaster ang pag-iingat at inutusan ang paghahanda ng kanilang sariling hukbo. Nagpadala siya ng 2 sa kanyang tauhan sa Destinia upang mag-imbestiga dahil sa kanyang hinala sa sitwasyon. Nanatili siyang tapat sa pangakong ginawa niya kay Setsu, at naghanda ang kanyang mga sundalo para sa paparating na digmaan. Nag-alala ang mga sundalo tungkol sa malalakas na kaaway na may mga higanteng naka-armor, hindi sigurado kung makakaligtas sila sa labanan na ito. Pinagsisihan nila ang pagtitiwala sa mga tao at paglagda sa kasunduan ng kapayapaan, ngunit nanatili ang kanilang tiwala sa Demon Lord. Lumipas ang 1 buwan, at wala pa ring balita mula sa Destinia ang Demon Lord. Natatakot siya para sa hinaharap ng kanilang bansa at tinanong ang kanyang kakayahang panatilihin ang kanyang pangako kay Setsu. Ipinaalam ni Brad sa Demon Lord na dumating si Terra Neither at nais makipag-usap sa kanya. Tinanggap niya ito, at inalok ni Terra ng kanyang tulong sa mabilis na pagtigil ng digmaan, binanggit ang kapangyarihan ng kanyang kumpanya. Tinanong ng Demon Lord ang kahilingan ni Terran, at isiniwalat niyang nais niya siyang maging asawa, ipinapakita ang isang kwintas para sa kanilang mga panata. Napansin ni na Brad at ng iba pa na ang kwintas ay may sumpa, at tinanong ng Demon Lord kung saan niya nakuha ang ganoong bagay. Inangkin ni Terra na nangangailangan ito ng malaking pagsisikap, ngunit pinayuhan ni Brad ang Demon Lord na huwag isaalang-alang ang kanyang alok. Humingi siya ng oras upang pag-isipan ito, at sinabi ni Terra na marami siyang oras ngunit nagtanong kung ganoon din ang Demon Lord. Pagkatapos ay umalis na siya, maya-maya, iniisip ng Demon Lord na maaaring ito na ang tanging paraan upang mapanatili ang pangako niya kay Setsu. Dumating si Brad at iginiit na hindi niya dapat tanggapin ang ganoong katawa-tawang alok, binibigyang diin na handa ang kanilang hukbo na lumaban hanggang sa huli. Ipinaliwanag ni Disaster na ito ang dahilan kung bakit hindi niya maaaring tanggihan, at umalis si Brad. Naalala ng Demon Lord ang komento ni Setsu na bagay sa kanya ang itim at nagtataka kung tatawa siya kapag nakita siya sa puti na laban sa kanyang kagustuhan. Sa ibang lugar, may kausap si Terra na isang misteryosong tao, ipinapahayag kung gaano kadaling kumbinsihin ang Demon Lord. Naniniwala siyang ang pagsuporta sa mga plano ng hooded figure ay magdadala ng malaking gantimpala sa kanya. Binanggit din ni Terra na malapit nang ma-involve ang kaharian ng demonyo at iminungkahi na i-pull back ang kanilang mga mahal na magic soldiers upang maiwasan ang komplikasyon. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang hooded man, binibigyang diin na magkaiba ang kanilang mga layunin, nais ni Terra ng Demon Lord, habang ang hooded man ay naghahangad ng kaharian. Pumayag sila na ang kasunduan ay naaayon sa kanilang mga interes at ito ay kalooban ng master ng hooded man. Lumipat ang eksena sa araw ng kasal ng Demon Lord, na may pagtitipon sa simbahan para sa seremonya. Ang mga demonyong dumalo ay tila hindi masaya sa nalalapit na kasal. Pumasok ang Demon Lord sa simbahan suot ang wedding dress, at humanga ang lahat sa kanyang kagandahan. Tinawag ng officiating father para sa palitan ng panata. Ipinahayag ni Terra na siya at ang Demon Lord ay papasok sa panata ng master at servant, nangangako na magdadala ng eternal na kapayapaan sa mundo. Hinimok niya ang kanyang mga kaalyado na manumpa ng katapatan sa kanilang bagong Demon Lord, layuning protektahan ang mundo at gumawa ng marka sa kasaysayan. Lumapit si Terran sa Demon Lord upang ilagay ang cursed necklace sa kanya, tinatanong kung handa siyang gumawa ng panata ng walang hanggang pag-ibig. Tinanggap ng Demon Lord, tahimik na ninanais na sana makita niya si Setsu sa huling pagkakataon. Biglang pumasok si Setsu sa simbahan, ipinapahayag na narito siya upang iligtas ang Demon Lord. Napansin ni na Brad at Rory ang kanyang pagdating at napagtantong kailangan nilang kumilos agad. Naguguluhan si Terran sa presensya ni Setsu, iniutos sa kanyang mga gwardya na protektahan siya. Mabilis na hinarap ni Leviathan ang mga gwardya, nagkomentong hindi bagay kay Disaster ang puti. Ginamit ng hooded man ang shadow magic upang pigilan si Leviathan, ngunit pumagitna si Setsu, pinipigilan ang paggamit ng shadow magic. Determinado si Setsu na pagbayarin ang tao para sa pagpapaiyak kay Disaster. Kinilala ng hooded man na hindi niya inaasahan ang pagdating ng bayani na si Setsu at nagpa siya na iulat ito sa kanyang master. Sinubukan niyang atakihin si Setsu, ngunit sinalubong ni Setsu ang atake at pinabagsak siya. Iniisip ni Setsu kung iyon na ba ang lahat ng mayroon ng hooded man, at inamin ng hooded man na kailangan nilang ayusin ito sa ibang pagkakataon dahil kailangan niyang ipaalam sa kanyang master.
Sa gayon, umalis ang hooded man, niyakap ni Disaster si Setsu, ipinapahayag kung gaano niya siya na-miss at tinanong kung saan siya nagpunta. Sinabi ni Setsu na mahaba ang kwento, ipinahayag niya ang ginhawa na ligtas siya, ngunit pinaalala ni Leviathan na naroon pa rin ang mga umaatake. Sinuri ni Setsu ang mga umaatake at napagtanto na sila ay magic soldiers na ginawa mula sa mga sumpa. Nakikita ang mga sumpa, hinala ni Setsu na si Toma ang nasa likod nito. Inamin ni Disaster na pinaghinalaan din niyang sangkot si Toma sa lahat ng ito. Bilang Demon Lord, inialok niyang tulungan si Setsu sa kanyang misyon. Hiling ni Setsu na siya ang maghawak ng mga bagay dito habang pupunta siya kay Regulus, ang hari ng Beastman. Naniniwala si Disaster na magiging kapanipaniwala ang pagkakaroon ng tulong ni Regulus, ngunit iniisip niyang nagmamadali si Setsu. Binibigyang diin ni Setsu ang pangangailangan na tuparin ang kanilang pangako ng kapayapaan. Nagtataka si Leviathan kung aalis na sila agad, napagod na sa lahat ng pagtakbo. Dumating si Rory at Brad, tinitingnan ni Brad ang estado ng kastilyo, at tinanong ni Rory si Setsu kung naging maayos ang lahat. Kinumpirma ni Setsu na naging maayos, at inabot ni Rory ang brooch, hinihikayat na si Setsu ang magbigay nito kay Disaster. Iniharap ni Setsu ang brooch kay Disaster, napagtanto na ito ang pangalawang beses na ibinigay niya ito sa kanya. Isinuot niya ang brooch kay Disaster, na nagmumuni-muni kung paano muling itinuro ni Setsu ang kahulugan ng pamumuhay. Pagkaraan, nagtatrabaho ang hukbo upang linisin ang kastilyo. Sinabi ni Disaster kay Setsu na naisana niyang samahan siya ngunit kinikilala na bilang pinuno, hindi niya maiwan ang kanyang trono sa oras na ito. Nangako si Setsu na dadalhin siya kahit saan sa oras na maitatag nila ang kapayapaan. Pinayuhan ni Brad na hindi dapat umaalis ang mga pinuno kahit sa panahon ng kapayapaan. Pumasok si Leviathan, na sinasabi na dapat din mag-ambag si Brad at huwag hayaang si Disaster ang humawak ng lahat. Binanggit ni Rory na pinayagan siya ng Demon Lord na magbukas ng tindahan sa kabisera, at tinanong ni Setsu kung sigurado siya sa desisyong ito. Tiniyak ni Disaster sa kanya, na binabanggit ang paghahatid ni Rory ng mahalagang brooch bilang dahilan. Ipinahayag ni Brad ang kanyang pasasalamat kay Setsu sa pagtulong sa kanila. Umalis na si Setsu kasama si Leviathan, at humiling si Disaster na bumalik siya upang palakpakan siya sa oras na matapos na ang lahat. Bumalik tayo sa nakaraan nang unang magkita sina Batang Setsu at Yuhi. Nagbati sila, at inimbitahan ni Yuhi si Setsu na maglaro kasama niya, ngunit tumanggi si Setsu, sinasabing masyadong mainit ang araw na iyon. Sa simula, mukhang nakakatakot at hindi magiliw si Setsu kay Yuhi, ngunit dahil magkapit-bahay sila, nag-spend sila ng oras na magkasama. Unti-unti, nagsimulang maglaro si Setsu kasama siya at tumulong sa kanyang pag-aaral, na ipinapakita ang kanyang mabuting puso. Lumipat ang eksena sa kanilang pag-uwi mula sa middle school, at nakita ni Yuhi ang isang poster para sa prep school. Tinanong niya si Setsu kung pwede silang mag-aral sa parehong high school kung pupunta siya roon, ngunit mabilis niyang binaliwala ito bilang biro bago siya makasagot. Naghiwalay sila ng landas at umuwi sa kanilang mga tahanan. Kalaunan, sa kanilang apartment, binanggit ni Yuhi ang kanyang tanong kanina, at iminungkahi ni Setsu na mag-target siya ng mas madaling school kung masyadong mahirap ang pagpunta sa pareho nilang target. Nalungkot si Yuhi sa tugon ni Setsu, lumipas ang panahon, at nagsimulang mag-aral si Yuhi sa prep school. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi pa rin gumaganda ang resulta ng kanyang mga mock test. Isang araw, habang pauwi mula sa prep school, nakasalubong niya ang ilang mga lalaki sa parke. Tinanong nila siya kung nalulungkot siya dahil sa kanyang mga mock test scores at pinayuhan siyang sumuko na kung masyadong mahirap. Sinabi nilang tumigil na siya sa pag-aaral at sumama na lang sa kanila. Dumating si Setsu sa eksena at sinabi sa mga lalaki na maghanap na lang sila ng ibang aasarin dahil abala si Yuhi sa pag-aaral. Nagpa siya ang mga lalaki na umalis, iniisip na boyfriend ni Yuhi si Setsu. Sinabi ni Setsu kay Yuhi na ang sinabi ng mga lalaki ay bahagyang totoo, binibigyang diin na ang pagpilit sa sarili ay hindi laging nagre-resulta sa tagumpay. Determinado si Yuhi na hindi sumuko, ipinapahayag ang kanyang dedikasyon. Nauunawaan ni Setsu ang kanyang layunin at sinabing kailangan niyang tulungan siya, kahit na magreklamo siya. Binalaan niya siya na hindi siya magpapabaya, pasasalamat na sinabi ni Yuhi, iniisip ang kanyang kagustuhan na manatiling malapit sa taong mahal niya. Ngayon, sa kasalukuyan, nakikita natin ang mga estudyanteng na-teleport sa ibang mundo na nagsasanay ng mahika sa destinya at nagpapabuti ng kanilang kakayahan. Sa kanila, namumukod tangi si Yuhi bilang pinakamahusay. Pagkatapos ng kanilang mga training exercises, pinuri ni Elka ang performance ni Yuhi. Umalis na ang ibang mga estudyante sa training area, ngunit sinundan ni Yuhi sina Elka at Glean.
Tinanong niya kung sila ang mga kasama ni Setsu mula sa kanyang nakaraang pagbisita, at kinumpirma nilang sila nga. Humanga si Elka sa kakayahan ni Setsu na makaakit ng mga tao at ipinahayag ang kanyang malalim na paggalang sa kanya. Ibinahagi niya ang kanyang hanggaring manatili sa tabi ni Setsu at tamasahin ang parehong tanawin tulad niya. Tinanong ni Elka si Yuhi kung bakit siya naroon, at humiling si Yuhi ng espesyal na pagsasanay dahil nais din niyang makasama si Setsu. Dinala ni Elka si Yuhi sa mga pader ng kastilyo at ipinakita ang mapayapang mundo na nilikha ni Setsu. Binanggit niya na kasalukuyang lumalaban si Setsu kung saan man, at bilang mga kasama ni Setsu, handa silang tumulong sa kanya anumang oras. Ipinahayag ni Yuhi ang kanyang hanggaring tulungan si Setsu, ngunit inamin niyang kulang siya ng sapat na lakas. Humiling siya kay Elka para sa isang mock battle upang mapabuti ang kanyang kakayahan, at pumayag si Elka. Inilabas ni Elka ang kanyang espada at sinimulan ang opensiba. Ipinagtanggol ni Yuhi ang kanyang sarili laban sa mga atake ni Elka at gumamit ng kanyang mahika upang salungatin. Nagpatuloy sila sa paglalaban hanggang sa magpasya si Elka na itigil ang laban. Kinilala ni Elka ang paglago ni Yuhi, binanggit na lahat ng mga bata mula sa ibang mundo ay kahanga-hanga, ngunit si Yuhi ay higit na espesyal sa kanila. Gayunpaman, sinabi niya kay Yuhi na may kulang pa rin siya upang tumayo sa tabi ni Setsu at dinala siya sa mga sewer ng kastilyo. Ipinaliwanag ni Elka na ang mga sewer na ito ay puno ng mga halimaw at minsan ginagamit bilang huling training ground para sa mga sundalo. Hindi sigurado si Yuhi sa intensyon ni Elka, at lumitaw ang isang halimaw mula sa tubig. Hinikayat ni Elka si Yuhi na huwag matakot at labanan ang halimaw. Inatake ni Yuhi ang halimaw gamit ang kanyang fire spell, ngunit hindi pa rin natalo ang nilalang. Gumanti ito, gasgas ang braso ni Yuhi, naglunsad siya ng isa pang fire spell, pinatalsik ang halimaw, ngunit iginiit ni Elka na tapusin niya ito. Nagatubili si Yuhi, at itinuro ni Elka na kulang siya ng determinasyon upang pumatay. Binibigyang diin niya na sa digmaan, kailangan nilang patayin ang kaaway upang protektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Naalala ni Yuhi ang mga eksena ng digmaan na nasaksihan niya pagkatapos dumating sa mundong ito. Sa wakas, natapos ni Elka ang halimaw, lumabas sila ng imburnal at si Yuhi, sa kanyang silid, ay nag-iisip tungkol sa kanyang sitwasyon. Pumasok si Tia sa kanyang silid at pinagaling ang mga sugat ni Yuhi. Nagpasalamat si Yuhi kay Tia at kinilala na siya ang humiling ng totoong laban. Sinabi ni Tia na nakikita niya si Yuhi bilang isa sa kanila. Binanggit niya na hindi niya alam kung paano si Setsu sa ibang mundo, pero tinatrato niya si Yuhi tulad ng iba. Ipinaliwanag ni Tia na ito ang dahilan kung bakit naiintindihan niya ang matigas na paraan ni Elka. Tinanong niya si Yuhi kung bakit gusto niyang mapalapit kay Setsu kahit alam niyang delikado ito. Sumagot si Yuhi na tinulungan siya ni Setsu mula pagkabata at ngayon gusto niyang siya naman ang tumulong. Naiintindihan ni Tia at binati siya ng good luck bago umalis. Pinuri ni Tia ang lakas ni Yuhi at sinabing kaya niyang ipagtanggol ang sarili sa labanan. Nag-aalala si Elka tungkol sa mga panganib na haharapin ni Yuhi, pero binigyang diin ni Tia na desisyon ni Yuhi ang lahat. Umalis si Tia, at lumipat ang eksena kay Yuhi na naghihintay makausap si Glean. Iniisip ni Glean kung gusto niyang pag-usapan ang nararamdaman tungkol sa nakaraang gabi, na kinikilala na natural lamang magdalawang isip sa pagkitil ng buhay, kahit para sa isang mahal sa buhay. Tinanong ni Yuhi kung saan kinukuha ni Glean ang determinasyon na lumaban, at ipinaliwanag niyang mas pinipili niyang pahirapan ang iba kaysa makita ang mahal sa buhay na magdusa. Pinasisigla ni Glean si Yuhi na hanapin ang sariling dahilan para lumaban. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Glean, at naiwan si Yuhi na mag-isip tungkol sa natutunan. Kinabukasan, sa pagsasanay, napansin ng lahat ang malaking pag-unlad sa kapangyarihang mahika ni Yuhi. Bumalik siya sa imburnal kasama si Elka, na nagtanong kung nahanap na ni Yuhi ang kanyang determinasyon. Kinumpirma ni Yuhi ang kanyang desisyon, at nang lumitaw ang isang halimaw, ginamit niya ang isang makapangyarihang spell ng apoy upang mapahinto ito ng hindi pinapatay. Humanga si Elka sa determinasyon ni Yuhi, na katulad ng paninindigan ni Setsu. Kinilala niya na kailangan pa ni Yuhi ng mas maraming kapangyarihan at pumayag na sanayin siya pa. Determinado si Yuhi na maging mas malakas upang maprotektahan ang lahat. Sa trono, ipinahayag ni Glean sa mga taga-ibang mundo ang utos ng hari na pumunta sa Demon Kingdom kinabukasan upang protektahan ang kanilang bansa at mga mamamayan. Pinayuhan niya ang mga bata na maghanda pisikal at mental, at umalis sila na may pag-aalinlangan tungkol sa kanilang kakayahang lumaban pagkatapos ng maikling pagsasanay. Buo ang loob ni Yuhi sa kanyang desisyon na sumabak sa labanan at hiniling kay Setsu na hintayin siya. Si Setsu at Leviathan ay nasa isang karwahe, at iniisip ni Setsu na masyadong laid back si Leviathan,
ngunit sinabi nito na wala silang magagawa hanggang makarating sa kontinente ng Beastman. Pumayag si Setsu, at ipinaliwanag ni Leviathan na siya ang magiging duty sa bangka pagdating nila sa port, bilang kanyang paraan ng pagbabayad bilang diyosa ng dagat. Binanggit ni Setsu na huminto ang lahat ng barko dahil sa digmaan, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi maglakbay sa ganitong paraan. Tinanong ni Setsu si Leviathan kung kaya niyang gamitin ang teleportation magic para makarating sila ng mas mabilis. Ipinaliwanag ni Leviathan na ang teleportation magic ay malaking abala, nangangailangan ng maraming taon ng paghahanda at napakalaking kapangyarihang mahika. Naiintindihan ni Setsu na kung madali lang ito, wala na sanang karwahe. Nagpatawa si Leviathan na humihingi ng tamang kabayaran, nagbibiro na humihiling ng cookies ni Setsu. Biglang huminto ang karwahe, at sumali ang dalawa pang babae sa kanila. Nakilala ni Setsu si Alize, na tinawag siyang Master. Ipinakilala niya ito kay Leviathan, na binanggit na naglakbay sila dati. Ipinagmamalaki ni Alize na siya ang pinakamagaling na estudyante ni Setsu, na ikinagulat nito dahil hindi niya maalala na tinuruan niya siya. Tinanong ni Leviathan tungkol sa isa pang babae, si Armel, na kapatid ni Alize. Nagulat si Setsu na malaman ito at tinanong si Alize kung saan siya naroon sa nakalipas na 5 taon. Naintrigue si Alize sa kwento ni Setsu, at ipinaliwanag niya ang nangyari habang siya'y wala. Inamin niya na hindi siya maniniwala kung ibang tao ang nagsabi sa kanya ng parehong kwento. Inanyayahan ni Setsu si Alize na sumama sa kanila sa kontinente ng Beastman, ngunit ipinaliwanag niya na kasalukuyan siyang sangkot sa isang seryosong sitwasyon. Ipinaliwanag ni Alize na pagkatapos mawala si Setsu, kumuha siya ng mga trabaho sa panghuhuli ng halimaw bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Isang araw, tinanggap niya ang isang misyon na patayin ng isang dragon sa isang bayan na tinatawag na Zaslow. Sa isang flashback, nakita natin ang village chief na nag-aalok ng lugar upang manatili sa bahay ni Armel. Si Armel, na nakatira doon, ay nagluto ng pagkain para kay Alize, at nagbahagi sila ng isang kaaya-ayang hapunan. Ipinahayag ni Armel na hindi siya mula sa bayan at natagpuan siya ng kanyang kapatid 2 taon na ang nakararaan. Ipinaliwanag niya na itinuring siya nito bilang sariling kapatid, ngunit hindi pa ito bumabalik mula nang lumitaw ang dragon. Ngayon, mag-isa na ulit si Armel, nagustuhan ni Alize ang bayan at nagpahayag ng kagustuhang manatili doon kapag natapos na ang problema sa dragon. Masaya itong tinanggap ni Armel, at sinabi ni Alize na tawagin siyang Big Sister, habang nananatili siya doon, na ikinatuwa ni Armel. Sa kasalukuyan, tinanong ni Setsu si Alize kung ang kapatid ni Armel ay maaaring napatay ng dragon. Hindi ito iniisip ni Alize dahil kapag umatake ang dragon, maraming residente ng bayan ang nawawala ng walang laban o ebidensya. Nawawala sila ng walang bakas, nakita ito ni Setsu bilang kakaiba. Inalis ni Alize ang ward ng bayan laban sa kasamaan, iniisip na makakaakit ito ng dragon para sa labanan. Binalaan siya ni Armel na delikado ito, ngunit determinadong si Alize. Sinabi niya kay Armel na umuwi na para sa kaligtasan. Ipinakita ni Armel kay Alize ang isang paru-paro at binanggit na magaling siyang manghuli ng mga ito. Nakita ni Alize na kakaiba para sa isang lalaki na tawagin siyang Big Sister. Lumipat ang eksena sa dragon na umatake sa bayan, at hinarap ito ni Alize. Nasugatan niya ang dragon, ngunit nakatakas ito. Pagbalik niya sa bayan, natuklasan niyang lahat ay nawala. Si Armel lamang ang natitirang tao sa bayan, kaya't nagpasya siyang pumunta sa lungsod para humingi ng tulong. Doon sila nagkita ni Setsu at Leviathan at nakuha ng pagsakay sa kanilang karwahe. Iniisip ni Leviathan na malaking isyu ang pagkawala ng buong bayan, at ipinaliwanag ni Alize na ang kanyang pangunahing layunin ay mahanap ang kapatid ni Armel at tiyakin na makapamuhay siya ng mapayapa sa bayan. Ngunit nalilito siya sa sitwasyon, tinanong niya si Setsu kung mayroon siyang ideya, at inamin niya na hindi pa siya nakarinig ng ganito ngunit handang tumulong. Niginhawa at masaya sina Armel at Alize, iminungkahi ni Leviathan na maaaring mga zombie ang may kagagawan sa pagkawala. Binanggit niya ang posibilidad ng buong bayan na naging The Walking Dead dahil sa isang necromancer. Pinagtataka ito ni Setsu, na sinabing dapat dumami ang mga zombie, hindi mawala. Nagpatawa si Leviathan tungkol sa pagkakaroon ng mga bihirang air zombies, ngunit hinimok siya ni Setsu na seryosohin ito. Pagkatapos, naisip ni Leviathan na maaaring mga sirena ang may kinalaman. Ipinaliwanag niya na kapag nawawala ang mga marinero, madalas isinisisi sa mga sirena, na ang kanilang mga awit ay umaakit sa mga kalalakihan sa karagatan. Pinansin ni Setsu na ang bayan ay nasa bundok, hindi malapit sa dagat, kaya't espekulasyon ni Leviathan na maaaring mayroong mga sirena sa bundok. Nagsalita si Armel, na sinabing ang mga sea monster ay may kakaibang amoy, na ginagawang madali silang makilala,
at hindi dapat mag-alala si Leviathan kung wala siyang ganoong amoy. Ipinahiwatig ni Setsu na maaaring mga alien ang may kagagawan, binanggit ang mga kwento mula sa kanyang mundo kung saan kinikidnap ng mga alien ang mga tao gamit ang mga flying saucer. Sinabi ni Leviathan na seryosohin ito, at ipinaliwanag ni Setsu na ang dragon na umatake sa bayan ay maaaring isang advanced species, na kayang magtago sa mga residente sa pamamagitan ng pagkuha ng anyong tao. Tinanong ni Setsu si Leviathan kung kaya niyang magpawala ng mga tao ng walang bakas, na sinagot ni Leviathan na hindi niya kaya. Pagkatapos, tinanong ni Alize si Leviathan kung siya ay isang dragon, at biro ni Leviathan na siya ang diyosa ng dagat, at hindi tama na ihambing siya sa isang mababang dragon. Nalilito si Alize dito, at tinanong ni Leviathan si Alize kung bakit hindi pinatakas ni Dragon si Armel. Huminto ang karwahe, at ipinaliwanag ng driver na hindi sila makakatuloy hanggang sa hamupa ang tubig. Tinanong ni Setsu si Alize kung ano ang plano niya kapag nakarating sa lungsod. Ipinaliwanag niya na balak niyang bumalik sa Zaslow upang mangalap ng ebidensya tungkol sa nawawalang mga residente. Tinanong ni Setsu kung bakit paulit-ulit na inaatake ng dragon ang bayan, at iminungkahi ni Leviathan na maaaring naaakit ito sa makapangyarihang mahika. Tinanong ni Setsu kung bakit nawala ang mga tao at ipinaliwanag na hindi sila basta nawala, kaya't dapat na pumunta sila sa kung saan. Ipinahiwatig niya na ang transfer magic ang maaaring nakahikayat sa dragon, hindi ang kabaligtaran. Ipinahiwatig ni Alize na ang mahika ay nangangailangan ng isang gumagamit, kaya't nagtaka sila kung sino iyon. Ipinahiwatig ni Setsu na ang transfer magic ay isang mahaba ang proseso, ngunit may dumating sa bayan 2 taon na ang nakararaan. Tinanong ni Armel kung pinaghihinalaan nila siya, na itinuturing na kalokohan at iminungkahi na ang teorya ni Setsu tungkol sa alien ay mas kapanipaniwala. Pumayag si Alize sa kanya, at pinaalalahanan ni Setsu si Armel tungkol sa kanyang komento sa kwento ni Leviathan tungkol sa mga sirena na ang mga sea monster ay may kakaibang amoy. Ipinaliwanag ni Alize na karamihan sa mga demonyo ay may kaparehong pang-amoy. Ipinahiwatig ni Setsu na si Leviathan ay natatangi, na itinatago ang kanyang mahika kahit sa kanyang anyong tao. Kaya paano nakilala ni Armel ang tunay na kalikasan ni Leviathan? Sinabi ni Armel na alam niya ng kaunti tungkol sa mga halimaw at biglang inatake sila. Iniwasan nila ang atake, at nagbago si Armel sa isang dragon. Sina Leviathan at Setsu ay lumaban sa dragon, tinawag ni Setsu ang kanyang pinakamahusay na estudyante, si Alize, para sa tulong. Magkasamang lumaban sina Setsu at Alize sa dragon, na nagpadulas sa basa na lupa. Pinagsama ni Leviathan ang kanyang mahika sa espada ni Setsu upang atakehin ang dragon, at pumasok sila sa isang matinding labanan. Sinubukan ng dragon na makatakas, ngunit hinarang siya ni Alize at sa huli natalo ang dragon. Lumipat ang kwento kay Setsu na nakasakay sa likod ni Leviathan habang papunta sila sa kontinente ng Beastmen. Nag-aalala si Leviathan kung okay lang iwan si Alize sa sarili. Panyanatag siya ni Setsu, na sinabing natalo nila ang dragon, kaya dapat na kaya ni Alize ang natitirang gawain. Idinagdag niya na kung tinatawag niyang sarili niyang estudyante ni Setsu, dapat tapusin niya ang gawain na kinuha niya. Samantala, bumalik si Alize sa Zaslow, at lumitaw si Armel. Nagulat si Alize na makita si Armel na buhay at tinanong siya tungkol sa nawawalang mga residente. Ipinahayag ni Armel na ginawa niyang mga manika ang mga ito, na nagpapaliwanag na kailangan ang mga magic soldiers para sa digmaan, at ang mga residente ay may malakas na kapangyarihang mahika. Hiniling ni Alize na malaman kung sino talaga si Armel. Ipinakilala ni Armel ang sarili bilang si Mellar, ang Monster Tamer, isang pangalan na ibinigay sa kanya ni Toma. Lumipat ang kwento sa Leoport, isang abalang bayan sa kontinente ng Beastmen. Isang cute na batang babae na nagngangalang Shiro ang sentro ng atensyon sa merkado, kung saan nagtitipon ng mga tao at nag-aalok ng mga regalo. Nagpapasalamat si Shiro ngunit sinabi na hindi niya matatanggap ang napakaraming regalo. Pinipilit ng mga tao sa merkado, nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa supply chains at ipinaalala sa kanya ang kanyang tungkulin na alagaan ang kanyang kapatid. Pagkatapos umalis sa merkado, nakatagpo ni Shiro ang ilang mga bata na humihiling sa kanya na turuan sila ng paglaban sa mga halimaw. Magalang niyang tinanggihan, sinasabing ang paglaban sa mga halimaw ay kanyang trabaho. Marami pang nag-aalok ng mga regalo, ngunit labis na napuno si Shiro at ipinaliwanag na hindi niya nakayapang magdala ng marami at umuwi na. Tinanggap siya ng kanyang kapatid na si Maneko, na may ubo. Binigyan siya ni Shiro ng gamot, na nangako na gagaling ang kanyang kapatid at hinihikayat si Maneko na gawin ang kanyang makakaya, na ipinangako naman niyang gagawin. Samantala, nilapitan ni Setsu ang isang lalaki sa daungan, na nagtatanong tungkol sa pagkuha ng bangka.
Malungkot na ipinaalam ng lalaki na walang mga bangka na magagamit ngayon. Nag-alok si Setsu na magbayad ng mabuti para sa isang agarang pangangailangan ngunit nakatanggap ng parehong sagot. Sa kawalan ng ibang opsyon, iminungkahi ni Setsu na sumakay sila kay Leviathan. Nakakagalit ito kay Leviathan, na binanggit na siya ay lumalangoy na ng 3 araw at gabi. Humingi ng paumanhin si Setsu, na kinikilala siya bilang kanyang tanging maasahang opsyon. Natutuwa si Leviathan, na pumayag na muling lumangoy kung makakakuha siya ng isang araw na pahinga. Sa wakas, binanggit ng lalaki na may bangka na magagamit bukas. Pinaalalahanan siya ni Leviathan na dapat na inalam niya ang urgency kanina. Nagpa siya si Setsu na maghanap sila ng isang inn para sa gabi at mag-enjoy ng masarap na pagkain. Sa ibang bahagi ng bayan, pumasok si Shiro sa isang inn at nagpasalamat sa may-ari, si Kuro, para sa paghahanap ng kanyang gamot. Pinahahalagahan ni Kuro ang pagsisikap ni Shiro at wala siyang pakialam sa pagtulong. Pagkatapos, ipinakita ni Kuro kay Shiro ang larawan ng isang lalaki, sinasabing ang susunod niyang trabaho ay patayin ang lalaking ito. Ipinaliwanag niya na kapag natapos ni Shiro ang trabahong ito, hindi na niya kailangang magtrabaho ulit at madali niyang mabibili ang gamot. Hindi nagtagal, pumasok si Setsu sa inn, at nagtago si Shiro. Nagrent ng silid si Setsu, at tahimik na umalis si Shiro. Tinanong ni Setsu si Kuro kung mayroong mga magandang restaurant sa malapit, at iminungkahi niya ang isang lugar na may tradisyonal na pagkain ng Beastman. Lumipat ang eksena kay Shiro na kumakain ng hapunan kasama ang kanyang kapatid na si Maneko, na hindi masyadong kumakain. Sinabi ni Shiro kay Maneko na mayroon siyang isa pang trabaho para sa araw na iyon at hinihikayat siya na matulog na. Ipinakita na suot ni Maneko ang isang cursed necklace. Sa inn, napansin ni Kuro na natutulog sina Setsu at Leviathan. Ipinagbigay alam niya kay Shiro at tinanong kung nag-aalinlangan pa siya. Ipinahayag ni Shiro ang kanyang determinasyon at tinanong si Kuro kung maaari silang mabuhay na magkasama tulad ng magkapatid kapag nabayaran na niya ang trabaho. Naalala niya kung paano siya inalagaan ni Kuro at nagbigay ng gamot. Pumayag si Kuro, sinasabing maaari siyang ituring bilang kapatid, kahit na medyo makasarili ito. Sinabi niya kay Shiro na tapusin ang trabaho upang tulungan ang kanyang kapatid na gumaling at binigyan siya ng susi sa silid ni Setsu. Pumasok si Shiro sa kanilang silid at inatake si Setsu gamit ang kanyang mga kuko, ngunit natuklasan na iyon ay isang ilusyon. Tinadyakan siya ni Setsu palabas ng bintana at tinanong kung kasangkot siya kay Toma. Itinanggi ni Shiro na kilala niya si Toma ngunit iginiit na kunin ang buhay ni Setsu. Naglunsad ng fireball si Shiro kay Setsu, ngunit mabilis itong na-deflect at sinampal siya ng bahagya, binabalaan siya tungkol sa panganib ng paggamit ng mga ganitong atake sa isang mataong lugar. Napasapak si Shiro sa sampal, at napansin ni Setsu na siya ay napalibutan ng cursed energy, na dinala niya mula sa kung saan. Lumipat ang eksena kay Shiro na nagising sa kanyang bahay, kung saan naglunsad siya ng isa pang atake kay Setsu bago mapagtanto kung nasaan siya. Ipinaliwanag ni Maneko na natagpuan siya ni Setsu na walang malay at dinala siya pauwi. Hiniling ni Setsu kay Shiro na sumang-ayon sa kanyang plano, at nagpasalamat siya sa kanyang tulong. Pagkatapos, ipinakita ni Setsu ang pag-unawa sa sitwasyon ni Shiro, nauunawaan na kumuha siya ng mga mapanganib na trabaho para sa kapatid na babae. Ipinahayag niya na hindi sakit ang sanhi ng paghihirap ni Maneko ngunit isang malakas na sumpa, na hinihinala ni Leviathan na itinapon ni Toma. Tinanong ni Shiro kung may paraan upang mailigtas si Maneko at ipinahayag ang kanyang kahandaang gawin ang anumang bagay upang makatulong. Pinanggako ni Setsu na ililigtas niya ang kanyang kapatid at inihanda ang paggamit ng isang espesyal na espada na tinatawag na gluten. Tinanong ni Shiro tungkol sa espada, at sinabi ni Setsu na ito ang kanyang lihim na alas. Inutusan niya si gluten na, Dev-R, ang sumpa, na nagdulot ng kaunting discomfort kay Maneko. Sinubukang atakehin ni Kuro si Setsu, ngunit pinigilan siya ni Shiro, tinanggap ang suntok. Pinagalitan ni Kuro si Shiro sa pagprotekta sa target na dapat niyang patayin, at napagtanto ni Setsu na hindi na niya mapipigilan ang proseso sa puntong ito. Si Leviathan din ay lumaban kay Kuro, at tinanong ni Setsu kung kaya niya ito. Tiwala si Leviathan na kaya niyang labanan si Kuro at sinugod siya sa laban. Napagtanto ni Kuro ang napakalaking kapangyarihan ni Leviathan at kinilala na siya ang diyosa ng dagat, ngunit itinuturo na hindi niya ganap na magagamit ang kanyang mga kapangyarihan sa lupa. Gumawa si Kuro ng mga klon ng sarili at pinalibutan si Leviathan, ngunit sa isang malakas na atake, pinuksa ni Leviathan ang lahat ng mga klon at tinalo si Kuro sa susunod na galaw. Hiningi niya ang intensyon ni Toma at nangako na patatawarin ang buhay ni Kuro kung sasagot siya ng totoo.
Tinanong ni Shiro si Kuro tungkol sa kanyang mga motibo, at tinawag siya ni Kuro na isang pathetic runt na walang kakayahang magsagawa ng isang simpleng utos. Ipinahayag niya na ang layunin ni Toma ay maging isang Diyos at puksain ang lahat ng mga species sa mundo, at sila ang kanyang tapat na mga tauhan. Duda ni Leviathan na maaaring maging Diyos ang isang karaniwang tao, ngunit iginiit ni Kuro na si Toma lamang ang makakagawa nito. Pagkatapos ay gumamit siya ng flash bomb upang makatakas. Napansin ni Kuro na gumaling na si Maneko, at kinilala ni Setsu ang cursed necklace bilang kapareho ng kay Disaster. Napagpasyahan niyang si Toma ay isang mapanganib na individual na nagtatangkang maging Diyos at wasakin ang mundo, na nangako na pipigilan siya. Lumipat ang eksena kay Leviathan at Setsu na naglalakbay sa isang bangka. Ipinahayag ni Leviathan ang kaguluhan ng gabi at binigyang diin ang pangangailangang makipagkita sa Beast King. Nagulat si Setsu sa posibilidad na muling makipaglaban kasama ang Beast King. Napansin niya si Shiro at Maneko na naghihintay sa harapan ng bangka at inutusan ang driver na huminto. Ipinahayag ni Shiro at Maneko ang kanilang intensyon na lumaban kasama si Setsu, at gusto rin ni Shiro na muling makipag-usap kay Kuro. Binalaan sila ni Setsu tungkol sa mga paparating na matitinding laban, ngunit determinado silang tumulong. Tinanggap sila ni Setsu at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa kapital. Noong nakaraan, nagkaroon ng duelo sa pagitan ni Setsu at Roa, ang anak ng Beast King. Tinanong ni Setsu ang mga kasanayan ni Roa at sinabi ni Roa na hindi niya siya tatanggapin bilang master hanggat hindi siya tinalo. Ipinahayag ni Setsu na hindi niya intensyon na maging master at hinimok siyang maglakas loob. Nagdalawang isip si Roa ngunit sa huli naglakas loob at inatake si Setsu. Sa kasalukuyan, sa Royal Capital ng Rejdam, pinagtatalunan ng mga Beastmen kung sasakupin ang Human at Demon Kingdom o protektahan ang kanilang uri. Naging tunggalian ang talakayan, at parehong nakaramdam ng kakaiba sina Beast King at Roa. Umalis si Roa sa silid, dumating si Setsu sa kapital ngunit tinanggihan ng mga gwardya na hindi siya nakilala. Ipinahiwatig nila ang sitwasyon ng digmaan bilang dahilan upang hindi magtiwala sa isang tao at hiniling na umalis siya. Tinanong ni Shiro at Maneko si Setsu, sinasabing siya ang kanilang magiging master, ngunit nanatiling nagdududa ang mga gwardya. Pinag-isipan ni Setsu na tumalon sa gate tulad ng dati nang napansin niyang bumababa si Roa mula sa langit. Bumagsak siya sa mga gwardya, na kinikilala ang amoy ni Setsu. Ipinahayag ni Roa ang kanyang pag-aalala at sinubukang sorpresahin si Setsu, ngunit mabilis siyang nakakontra. Pinuri ni Roa ang lakas ni Setsu, na inaasahan mula sa kanyang magiging master. Ipinahayag ni Setsu na hindi niya kailanman tinanggap na maging master niya. Tinanong ni Shiro at Maneko kung siya nga ang anak ng Beast King, na kinumpirma ni Leviathan ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpatuloy sila sa loob ng kapital, ibinahagi ni Roa ang kanyang mga alalahanin tungkol sa 5 taong pagkawala ni Setsu, at ipinaliwanag ni Setsu na maraming nangyari sa panahong iyon. Pinalamang niya si Roa, na pinapaalalahanan ni Maneko na huwag gawin ito sa publiko. Napansin ni Leviathan na hindi gaanong nagbago sa loob ng 5 taon. Binati ni King Regulus si Setsu, na naglaro at itinapon siya sa lupa. Hinangaan ni Regulus ang lakas ni Setsu, na nagpapaalala sa kanya ng bayani na nakipaglaban noon. Tiningnan ni Setsu ang paligid ng trono at napansin na hindi gaanong nagbago si Regulus. Napansin ni Regulus na mukhang iba si Setsu ngunit mayroon pa rin siyang kaparehong amoy. Lumipat ang eksena sa lahat sa trono, at iminungkahi ni Regulus na magdiwang sila ng isang salo-salo. Gayunpaman, bago iyon, iminungkahi niyang magkaroon ng duelo. Nakita ni Setsu na kaakit-akit ito ngunit ipinaliwanag na mayroon siyang mga kagyat na bagay na kailangang talakayin. Tinanong ni Regulus kung tungkol ito sa digmaan, at kinumpirma ni Setsu na buhay si Toma at planong patayin ang lahat. Determinado si Regulus na protektahan ang kanyang bansa, Zudorado, at hindi niya maaaring ipagwalang bahala ang ganitong banta. Nais ni Regulus na sumama kay Setsu sa digmaan, ngunit naniniwala si Setsu na dapat manatili si Regulus bilang backup sakaling lumala ang sitwasyon sa kapital. Nag-alok si Roa na pumunta sa halip, at pumayag si Regulus, kinikilala ang kanyang kapangyarihan. Dumating ang isang lalaki, na pumihil sa desisyon, pinagbawalan niya si Roa na sumama kay Setsu, na sinasabing, sa sitwasyon ng digmaan, hindi nila maaaring isakripisyo ang manpower para sa ibang bansa. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang commander ng Zudorado Army, si Luga, at inangkin na siya ang fiancé ni Roa. Mariing tinanggihan ni Roa ito, ngunit kinilala ni Regulus ang argumento ni Luga. Gayunpaman, ipinahayag niya ang tiwala kay Setsu, na nagdulot ng hindi pagkakasundo sa mga Beastmen. Binigyang diin ni Luga na 5 taon nang nawawala si Setsu, at hindi nila matiyak ang kanyang katapatan.
Upang malutas ang issue, iminungkahi ni Regulus ang isang duelo na kanyang pamamahalaan, kung saan ang mananalo ang magiging fiancé ni Roa. Tinanggap ni Luga ang hamon at itinakda ang duelo sa tanghaling tapat sa arena. Pagkatapos ay umalis siya, sa kalaunan, humingi ng paumanhin ang hari kay Setsu, na kinikilala na walang ibang paraan upang kumbinsihin ang mga Beastmen. Ipinahayag ni Roa ang kanyang katapatan kay Setsu at humiling ng tulong upang kumbinsihin si Luga. Sa gabi, binisita ni Roa si Luga at binanggit ang kakaibang kakayahan ni Setsu. Inamin ni Luga na talagang malakas si Setsu ngunit ipinaliwanag na, bilang isang lalaki, may mga pagkakataon na hindi siya maaaring umurong. Ipinakita niya ang isang rune na ibinigay sa kanya ng isang Eastern Mage, na maaaring mag-convert ng kanyang willpower sa lakas. Bagaman alam niyang labag ito sa mga prinsipyo ng Beast King, handa siyang gamitin ito upang protektahan si Roa, kahit na nangangahulugang isakripisyo ang kanyang pride o buhay. Umalis si Roa, na nararamdaman na hindi pa rin siya tunay na nakikita ni Luga, kaya't hindi siya nahulog para sa kanya. Dumating ang araw ng duelo, na may mga tao na masiglang sumusuporta kay Luga. Napansin ni Setsu na ito ay naging isang pagdiriwang, habang pinayuhan siya ni Roa ng good luck. Ipinaliwanag ni Regulus na magpapatuloy ang laban hanggang ang isa sa mga mandirigma ay hindi na makakatuloy at sinimulan ang duelo. Sumugod si Luga kay Setsu, gamit ang kanyang mga kuko upang umatake, ngunit bihasang iniwasan ito ni Setsu. Sinubukan ni Luga ang isang flying claw attack, ngunit madali itong na-deflect ni Setsu. Nagulat si Luga sa malaking agwat ng kanilang lakas, at hinihikayat siya ni Setsu na gamitin ang kanyang buong lakas. Nagbago sa kanyang anyong halimaw, muling umatake si Luga, ngunit madali siyang inangat at itinapon ni Setsu. Hindi makapaniwala ang mga manunood sa kanilang mga mata, at hinihikayat ni Setsu si Luga na sumuko, na ayaw pang saktan ang kanyang Beastman pride. Ayaw sumuko ni Luga, kaya't ginamit niya ang lakas ng rune, na kinikilala ni Leviathan bilang sumpa ni Toma. Muling umatake siya kay Setsu, na nagutos sa hari na lumikas ang mga manunood. Napagtanto ni Setsu na ang pagkuha ng ganitong lakas mula sa sumpa ay tiyak na magbibigay ng matinding stress sa katawan ni Luga. Ibinigay ni Leviathan kay Setsu ang isang espada, at alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang kalmayan si Luga. Sumugod si Luga patungo kay Setsu, at pinutol ni Setsu ang kanyang braso, ngunit agad itong muling tumubo. Sinubukang pigilan ni Roa si Luga at kanselahin ang duelo, ngunit hindi siya makinig. Binalaan ni Setsu si Roa na mag-ingat dahil maaaring lumipat sa kanya ang sumpa. Nararamdaman ni Roa na ang pinakamaliit na magagawa niya para kay Luga ay tapusin siya, ngunit may ibang plano si Setsu na hindi nangangailangan ng pagpatay sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na magiging walang pagtatanggol siya habang isinasagawa ito, at nagboluntaryo si Luga na protektahan siya. Habang sinusubukang tawagin ni Setsu si Gluten, biglang lumitaw si Toma gamit ang projection magic. Pinugutan ni Toma si Luga at ipinahayag ang kanyang kasiyahan na makita si Setsu muli pagkatapos ng mahabang panahon. Tinanong ni Roa si Toma kung niloko niya si Luga sa ganito, ngunit pinigilan siya ni Setsu na lumapit sa projection ni Toma. Sinubukan ni Toma na atakehin si Roa, ngunit na-intervene si Setsu. Hindi makapaniwala si Toma na pinoprotektahan ni Setsu ang iba at ipinahayag ang kanyang plano na sirain ang mundo, na tanging siya at si Setsu lamang ang magiging mga Diyos. Ipinahayag ni Setsu na pipigilan niya si Toma kung makakasakit siya ng mga inosenteng tao. Binanggit ni Toma na nagsimula na ang destiny na sakupin ang kontinente ng Demonic, at hindi siya makakabalik sa oras upang pigilan sila. Hinamon niya si Setsu na protektahan ang lahat, na nangangako na mapapanalunan niya si Setsu. Nawala ang projection ni Toma, at lumipat ang eksena kay Regulus na humihingi ng paumanhin kay Setsu sa pag-aproba sa duelo. Panyanatag ni Setsu si Regulus na hindi niya kasalanan ito at hinimok silang harapin ang kanilang sentimentalidad mamaya. Kailangan nilang magtungo sa Demonic Kingdom upang pigilan si Toma. Nangako si Regulus na aayusin ng isang barko at ihanda ang Zoo Dorado Army na sumunod agad. Nakipagkita si Setsu kay Roa sa arena, at nagkasundo sila na isang tabi muna ang kanilang emosyon at mag-focus sa kanilang misyon. Lumipat ang eksena 5 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng laban ni Toma at Setsu. Nakaligtas si Toma sa laban na nagresulta sa pagbabalik ni Setsu sa kanyang orihinal na mundo. Nagtago si Toma sa isang templo kung saan natagpuan niya ang kwintas. Pakiramdam niya ay wala ni isa sa kanyang mga kahilingan ang natupad at pagod na siyang mag-isa. Ipinakita ng gem kay Toma ang mga tao na sumasailalim sa brutal na mga eksperimento, kasama si Nakuro at Armel. Hindi na nila kayang tiisin ang mga eksperimento at umaasang makatakas balang araw. Pakiramdam nila na wala silang lugar sa mundong ito, at ang iba ay nais pang hindi na sila ipinanganak.
Nagulat si Toma na makita ang iba na katulad niya at nagdesisyong iligtas sila. Inatake niya ang gusali kung saan sila nakakulong, at tumakas ang mga siyentipiko, na iniiwan ang mga test subjects. Dinurog ni Toma ang gusali at sinabi sa kanila na malaya na sila. Inanyayahan niya silang sumama sa kanya upang baguhin ang mundo para sa ikabubuti dahil lahat sila ay tinanggihan ng mundo. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan, at gumaling na ang mga sugat ni Toma. Tinanong niya ang kanyang mga kasama kung handa na silang maging mga Diyos ng mundong ito, at naghanda sila para sa digmaan gamit ang malaking armada ng mga barko. Ang mga barko ng Destinia ay papunta sa Demonic Continent, at lahat ay nag-aalala tungkol sa paparating na labanan. Ang mga estudyanteng tinawag mula sa ibang mundo, kasama si Naglin at iba pa, ay bahagi ng digmaang ito. Isang sundalo ang nag-anunsyo na malapit na silang makarating sa lupa, at pinaalalahanan ng general na ang digmaang ito ay ayon sa utos ng kanilang dakilang hari. Dapat ipakita nila sa mga demonyo ang tunay na kapangyarihan ng mga tao. Naramdaman ni Tia ang kapangyarihang mahika ni Toma at naniniwala siyang nasa kontinenteng ito siya. Iginiit niya na ang kanilang tunay na kaaway ay si Toma, hindi ang Demonic Nation. Napagtanto ni Glynn na mahirap kumbinsihin ang general at iba pa na si Toma ang nasa likod nito, dahil maaari silang isipin na sila'y mga especially iya. Natatakot si Elka na maaaring magsimula ang digmaang ito nang hindi kinakailangan. Naniniwala si Yuhi na ginagawa ni Setsu ang kanyang makakaya upang pigilan ito, na inaalala ang pangako ni Setsu na tatapusin ang digmaan. Ipinahayag niya ang kanyang tiwala kay Setsu, iminungkahi ni Elka na magpalipas ng oras hanggang dumating si Setsu. Hinimok ni Tia si Yuri na bawasan ang mga casualty sa digmaan at pinayuhan si Yuhi na magtiwala sa sarili. Nangako silang lahat na muling ibabalik ang kapayapaan na dati nilang tinamasa. Lumipat ang eksena sa mga sundalo na sumasakay sa mga bangka at lumalapag sa Demon Continent. Nagsimula ang digmaan paglapag nila, na may mga demonyo na nagpapakawala ng mahika laban sa mga tao. Plano ni Glynn na i-flank ang kaaway, habang iniutos ng general ang mga human mages na umatake. Binomba ng mga mages ang pader ng depensa ng mga demonyo, unti-unting binabasag ito sa kabila ng pagtatangka ng mga demonyo na protektahan ito. Sa wakas, nagtagumpay ang mga tao sa pagbagsak ng pader. Inilunsad ng mga tao ang isang atake sa kampo ng demonyo, at sumalakay si Glenn mula sa gilid. Pinayuhan ni Tia ang mga estudyante mula sa ibang mundo na huwag habulin ang mga nasugatan na kaaway, habang ipinaliwanag ni Elka ang kanilang plano na hintayin ang kaaway na mag-focus sa harap at saka lahat sabay-sabay sumugod. Naunawaan ng mga estudyante ang estratehiya at sumunod kay Elka sa labanan. Bagaman nag-aalangan dahil ito ang kanilang unang digmaan, napagtanto nilang ito ay isang do or die na sitwasyon at sumali sa labanan. Isang babae ang nahuli at nakiusap sa iba na huwag siyang iwan. Inatake siya ng isang sundalong demonyo, ngunit dumating si Yuhi at iniligtas siya gamit ang fire magic. Humingi ng paumanhin ang babae dahil natakot siya, at pinatahimik siya ni Yuhi, sinabing huwag masyadong pilitin ang sarili. Nang sinubukan ng mga demonyo na umatras dahil natatalo na sila, napansin ni Yuhi ang ilang kamag-aral na handang patayin ang isang nasugatang demonyo. Nakiusap siya na tapos na ang laban dahil hindi na makagalaw ang demonyo. Nagtalo ang kamag-aral na ito ay isang sitwasyon ng kill or be killed sa digmaan, ngunit hindi sumang-ayon si Yuhi, naniniwala na mali ang saktan ng isang taong nasugatan at walang kalaban-laban. Biglang may isang boses na nagkomento sa kabaitan ni Yuhi, ngunit nagbabala na kailangan nilang lumaban o harapin ang mga kahihinatnan. Lumitaw ang mga magic soldiers, at nakilala sila ni Yuhi bilang mga nilalang na umatake sa kanila nang una silang dumating sa mundong ito. Lumitaw rin si Alize at nagsimulang umatake sa mga tao, na iniwan ng mga demonyo na nagtataka kung mayroon silang mga reinforcement. Sinimulang atakihin ng mga magic soldiers ang mga demonyo. Sumali si Glynn at ang kanyang koponan upang talunin ang mga magic soldiers at natuklasan ng isang nakakagulat na bagay may mga tao sa loob ng mga magic soldiers. Dumating si Mellar, na nagulat sina Alize, Tia, at iba pa. Hindi sila makapaniwala na kilala nila ang isa't isa, iniisip na lahat sila ay bahagi ng grupo ni Setsu. Tinanong ni Elke si Mellar tungkol sa ginawa niya kay Alize. Inamin ni Mellar na ginawa niyang manika si Alize dahil sa kanyang kapangyarihan. Ipinahayag niya ang kanyang plano na gawing mga puppet ang lahat at bumuo ng puppet party upang magkasama silang lahat magpakailanman. Nagalit si Elka, na sinubukang atakihin si Mellar ngunit pinigilan ni Alize. Sinubukan ni Elka na gisingin si Alize mula sa pagkakabihag, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ikinalat ni Mellar ang kanyang dugo sa paligid, na ikinagulat ni Glynn at ng iba pa. Nakilala ni Tia ito bilang concentrated magic power, na pinaghihinalaang si Mellar ay isang monster master.
Ipinakilala ni Mellar ang sarili, at nagbago ang kanyang dugo sa mga halimaw, na inatake si Glynn at ang kanyang grupo. Mabilis nilang natalo ang dalawa sa mga halimaw, ngunit inutusan ni Mellar ang natitirang mga magic soldiers at halimaw na umatake. Ginamit ni Tia ang kanyang mahika upang harapin ang mga magic soldiers at natalo ang isa sa mga halimaw ni Mellar. Pinatay rin ni Yuhi ang isa sa mga halimaw ni Mellar at nagpasalamat sa mga kaibigan sa paghihintay sa kanya. Tinanong ni Tia si Mellar tungkol sa kanyang susunod na galaw ngayong naubos na ang kanyang mga halimaw. Nagreklamo si Mellar na masyadong malakas ang mga ito nang walang anumang enhancements at inutusan si Alize na patayin sila. Natalo ni Glynn si Alize, at inatake ni Elke si Mellar, tinatamaan ang kanyang magic organ. Nasa bingit na ng kamatayan si Mellar, at naniniwala si Elke na ito ang kabayaran sa paglalaro sa buhay ng mga tao. Gayunpaman, tumangging mamatay si Mellar, bumangon siya. Nagulat sina Elke at Tia dahil tinamaan ni Elke ang kanyang magic organ. Ipinahayag ni Mellar na binago ang kanyang katawan na may isang extra long heart at magic organ, na nilikha bilang isang sandata sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga eksperimento. Nangako siyang maghihiganti sa mundo sa pamamagitan ng pagwasak nito. Ipinahayag ni Mellar na pinalaya siya ni Toma mula sa isang kaayla-hilakbot na kapalaran, at lalaban siya para sa kanya. Gumamit siya ng isang spell na tinatawag na Limit Break upang lampasan ang kanyang mga limitasyon at nag-summon ng isang Chimera. Pinagsama ni Mellar ang kanyang sarili sa Chimera, gamit ang kanyang life force upang palakasin ang kanyang magic power. Sinubukang atakehin ni Mellar ang lahat gamit ang kanyang Chimera, ngunit naiwasan nila ang kanyang mga suntok. Naghanda ang Chimera para sa isang breath attack, at sina Tia at Yuhi ay gumawa ng barrier upang protektahan ang lahat. Gayunpaman, paubos na ang kanilang mahika, at naghanda ang Chimera para sa isa pang breath attack. Hindi inaasahang pinatay ni Alize si Mellar mula sa likuran, na naaalala ang masasayang panahon na magkasama sila. Naalala niya ang kanilang buhay na magkasama at sandaling pinahalagahan ang pagiging nakakatandang kapatid ni Armel. Pati si Armel ay lumuluha rin, naalala ang masasayang sandali kasama si Alize. Pagkatapos, parehong naging bato sina Alize at ang Chimera. Inasikaso ni Elke ang mga sugat ni Alize, na nagpapahayag ng ginhawa na okay siya. Napansin ni Tia ang nakakagulat na kapangyarihan ni Mellar at iminungkahi na magpahinga sila pagkatapos ng napakahirap na laban. Lumitaw ang isang aninong kamay mula sa ilog, na nagbubunyag ng pagdating ni Kagero. Nagulat siya na natalo nila si Mellar, at kinikilala ng grupo ang kanyang lakas ngunit alam nilang hindi na sila akma para sa isa pang labanan ngayon. Nagpasya si Yuhi na harapin si Kagero, sa kabila ng mga pagkakataon. Sumang-ayon sina Tia at Glynn, nauunawaan ang determinasyon ni Yuhi. Hinikayat ni Elke si Yuhi na gawin ang kanyang makakaya. Sumang-ayon sina Tia at Glynn, nagdesisyong magbigay ng suporta. Hinikayat ni Elke si Yuhi na ibigay ang lahat, naghanda si Yuhi at Kagero na magharap nang dumating si Setsu mula sa itaas. Niginhawa si Yuhi na makita siya, at pinuri ni Setsu ang kanyang mga pagsisikap, na hiniling sa kanya na iwan ang natitira sa kanya. Agad na kinilala ni Kagero si Setsu bilang ang bayani at tinanggal ang kanyang balabal, na nagbubunyag ng kanyang makapangyarihang aura. Siya ang umatake sa palasyo ni Disaster, at sumugod si Setsu sa kanya. Samantala, pinatay ni Kuro ang ilang sundalo, ngunit sumali sina Shiro at Maneko sa labanan. Naniniwala si Shiro na hindi masamang tao si Kuro at tinawag siyang ate, ngunit inatake sila ni Kuro gamit ang mga itinapong sandata. Madaling naiwasan ni Shiro at Maneko ang mga sandata. Sumugod si Kuro sa kanila, iwinawas-iwas ang kanyang sandata, ngunit bihasang iniwasan nila ang kanyang mga suntok. Gumanti ng atake si Shiro, ngunit nagmintis siya, tinutuya ni Kuro ang mga ito, tinatawag silang walang silbi na mga pusa, at nasugatan ang mukha ni Shiro. Pagkatapos, tinarget ni Kuro si Maneko, naglunsad ng isang flying kick si Shiro kay Kuro, at sinundan ni Maneko ang pamamagitan ng pagslam sa kanya sa lupa. Tila natalo si Kuro, at binabaan ng mga magkapatid ang kanilang bantay. Gayunpaman, biglang lumitaw ang mga itim na tentacles mula sa lupa, pinipigilan si Maneko. Bumangon si Kuro, ngayon ay may karagdagang mga braso. Pinagulong ni Kuro si Shiro at pinilit ang kanyang mga limitasyon, pinapalakas ang kanyang karagdagang mga paa. Inihagis ni Kuro ang isa sa kanyang mga braso kay Shiro, na iniwasan ito, ngunit ang braso ay naglakbay sa ilalim ng lupa at muling lumitaw sa kanyang harapan, tinamaan siya. Lumipad si Shiro habang tinutya ni Kuro ang sisterhood bilang isang sumpa. Sa kabila nito, tinawag pa rin ni Shiro si Kuro na kanyang ate, iginiit na hindi ito sumpa. Pinakawalan ni Kuro ang kanyang mga braso kay Shiro, na iniwasan ang mga atake sa pamamagitan ng pagtakbo at pagtalon.
Pagkatapos, lumundag si Shiro patungo kay Maneko, at pinagsama nila ang kanilang mga kapangyarihan, binasag ang mga tentacles habang nagsasama sila. Tinawag nila itong kanilang lihim na kapangyarihan, habang tinutuya sila ni Kuro bilang walang silbi. Gayunpaman, tiwala si Shiro na hindi siya tatablan ni Kuro. Nagsama ng higit pang karagdagang mga braso si Kuro upang umatake, ngunit umiikot ang magkapatid na parang isang trumpo, binabarahan at sinisira ang karamihan ng mga braso. Bumagsak si Kuro sa lupa ngunit tumangging sumuko, naalala ang kanyang mga yumaong kapatid habang sumugod siya sa kanila. Gayunpaman, tinalo ng mga magkapatid si Kuro sa isang hampas, at habang nakahandusay siya sa lupa, bumalik sila sa kanilang orihinal na anyo. Samantala, isang lalaki ang nakatayo mag-isa, hinarap ang isang grupo ng mga sundalong demonyo. Pinagwasiwasan siya ng mga sundalo ng kanilang mga espada, ngunit hindi siya nasaktan. Tinulak niya ang mga sundalo at inalis ang kanyang balabal, na nagbubunyag ng kanyang tunay na anyo bilang si Buildos. Hinamon niya ang mga sundalo na atakehin siya, sumali si Roa sa laban, tumalon at sinuntok siya, ngunit nagulat siya na matibay ang mukha nito. Sinabi niya sa mga sundalo na umatras, sinabing siya na ang bahala kay Buildos. Pagkatapos ay ipinahayag ni Buildos na ang kanyang katawan ay gawa sa bakal. Binanggit ni Buildos ang pride ni Roa, na ikinagalit niya. Sumugod siya, naglalayong sipain siya, gayunpaman, hindi natinag si Buildos, at nasaktan ni Roa ang kanyang binti. Ipinangako niyang dudurugin siya para sa paglalaro sa pride ng Beastman at pinalabas ang isang makapangyarihang aura, idineklara na patuloy niyang tatamaan siya hanggang sa mabasag siya. Binuksan ni Buildos ang kanyang kamay, pinalabas ang mga dark particles at ipinaliwanag ang kanyang kakayahan na kontrolin ang kanyang katawan ng malaya. Pinalibutan si Roa ng mga iron pellets, na paulit-ulit siyang tinatamaan. Bumagsak si Roa, na pinaniwalaan ni Buildos na natalo na siya habang siya ay nagsisimula ng umalis. Gayunpaman, bumangon si Roa, na nagulat kay Buildos. Tumakbo siya patungo sa kanya, at inilunsad niya ang mga iron pellets, na tumatama sa kanyang mata. Tiniis ni Roa ang sakit, tinamaan siya ng solidong suntok sa mukha. Naalala ni Buildos ang kakayahan ng bloodline ng Beast King na sunugin ang kanilang life force bilang isang huling paraan upang talunin ang kanilang mga kaaway. Pinatatag niya ang kanyang katawan, determinadong durugin ang pride ni Roa. Patuloy na tinatamaan ni Roa si Buildos ng kanyang mga kamao, na nagiging sanhi ng pagkabasag ng kanyang armor. Bilang tugon, pinagtusok ni Buildos si Roa ng mga iron spikes, ngunit nilabanan ni Roa ang sakit, sinira ang mga spikes at idiniin ang kanyang kamao sa katawan ni Buildos. Ipinahayag ni Roa na ang pride ng isang beastman ay hindi matitinag, ngunit bumagsak siya, pagod na. Tinawag siyang isang hanggal ni Buildos ngunit nagpa siya na hayaan ang kanyang hanggal na pride na mabuhay. Pinagaling niya si Roa, at muling nagkamalay si Roa habang siya ay bumagsak sa lupa. Nagulat si Roa na ang isang tulad niya ay nagtatrabaho para kay Toma, at inihayag ni Buildos na ginagawa niya lamang ito dahil nakikita niyang cute si Toma. Samantala, nakipaglaban si Setsu sa kanyang kalaban, na gumamit ng shadow abilities upang immobilize siya. Handa na sanang tapusin ng lalaki si Setsu, ngunit pinigilan ito ni Setsu. Tinulak niya ang kanyang kalaban, inaangkin ng superioridad, ngunit tumawa ang lalaki at nangakong isusugal ang kanyang buhay sa laban. Binagsak ng lalaki ang kanyang limitasyon, binalot ang kanyang sarili ng shadow armor, at nagpatuloy ang laban. Tumalon si Setsu patungo sa kanya, tinamaan ang kanyang mga balikat, ngunit walang epekto dahil inabsorb ng shadow armor ang lahat ng enerhiya. Sinuntok ng lalaki si Setsu palayo, ngunit bumangon si Setsu, inilalabas ang kanyang enerhiya at ginamit ang isang sword skill upang sirain ang kagamitan ng kaaway. Tumanggi ang lalaki na sumuko, sumugod gamit ang kanyang sirang espada habang tinawag siya ni Setsu na isang tanga at nagbigay ng huling hampas. Napagtanto ni Toma na lahat ng kanyang mga kasama ay natalo ngunit nanatiling determinado na tapusin ang kwento sa mundong ito. Nagmadali si Leviathan upang suriin si Disaster, na napansin na lahat ng kasama ni Toma ay natalo na, nagbibigay sa kanila ng upper hand sa laban. Gayunpaman, biglang dumating si Toma, na nagsasabing kahit ano pa ang kanilang gawin, magtatapos ito sa parehong paraan. Mayroong paglalaban, at parehong natalo ang mga babae. Nagmadali si Setsu upang hanapin ang kanyang mga kaibigan, at naging seloso si Toma na dumating si Setsu para sa kanila. Iniisip ni Setsu na walang saysay na makipag-usap kay Toma, ngunit sinabi ni Toma na kapag tinapos niya ang mundo, sila lang ang matitira, at magkakaroon sila ng maraming oras upang mag-usap. Sumugod si Setsu sa kanya, at nag-clash ang kanilang mga espada. Napaatras si Toma ngunit nag-transform ang kanyang espada at hinagis ito kay Setsu. Binat ni Setsu ito palayo,
at nasira nito ang bubong, pati ang langit ay nagkaroon ng crack. Hindi makapaniwala si Leviathan sa kanilang lakas, ngunit tinanong ni Setsu si Toma kung tapos na siyang mag-warm up. Inatake ni Toma gamit ang kanyang aura, at nagdepensa si Setsu. Napunta si Toma sa likod niya at sinaksak siya gamit ang kanyang espada. Nagtaka si Toma kung nawalan na siya ng kakayahan, ngunit sinabi ni Setsu na huwag magpakakampante. Naitulak ni Setsu ang kanyang espada ngunit binitiwan ang kanyang espada, na ikinagulat ni Toma. Sinimulan niyang bugbugin si Toma gamit ang kanyang mga kamao. Tinulak siya ni Toma palayo, na sinasabing nagpabeye siya ngunit nagpa siya silang itaas ang kanilang laban. Inihayag niya ang kanyang espada sa isang kanyan at pinaputok ito, na lumikha ng butas sa bundok. Nagulat si Setsu sa lakas nito at napagtanto na kailangan niyang pigilan si Toma bago pa niya muling paputokin ito. Sumugod siya kay Toma, nagbigay ng isang sipa, at nagsimula silang maglaban sa himpapawid. Hindi makalapag ng tama si Toma, kaya't binago niya ang kanyang kanyan sa isang gatlang gun at nagbukas ng apoy kay Setsu. Tinawag ni Setsu si Gluttony, na inabsorb ang atake. Nakakuha ng kapangyarihan si Setsu mula sa pag-absorb ng atake at inilabas ang enerhiya pabalik kay Toma. Dumating ang iba pang mga kaibigan ni Setsu, at natutuwa siyang ligtas sila. Gayunpaman, iniisip ni Toma kung paano palaging kasama ni Setsu ang ibang mga tao, na iniiwan siyang mag-isa. Naglabas siya ng napakalaking kapangyarihan, at napansin ni Setsu ang kakaiba tungkol dito. Nagpasya si Toma na ibigay ang lahat sa pamamagitan ng pag-sacrifice ng lahat ng kanyang life force upang lampasan ang kanyang mga limitasyon, binabago ang kanyang sandata sa isa pang anyo. Sinimulan niyang paputukin ang lahat ng nasa paligid niya gamit ang kanyang sandata, at si Setsu ay nakaiwas lamang. Pagkatapos ay in-target ni Toma ang mga kaibigan ni Setsu, pinaputok ang kanyang mga kanyan sa kanila. Sinubukan ni Setsu na ay absorb ang atake gamit ang kanyang espada, ngunit hindi ito sapat, at may ilang enerhiya na nakalusot. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng paggawa ng isang shield ng magkasama. Lumaban si Setsu, inatake si Toma ng mabilis na mga hampas, sa wakas ay sinira ang sandata ni Toma. Sumugod siya kay Toma para sa isang pagtatapos na hampas, ngunit tumanggi si Toma na sumuko. Bumangon si Toma, binago ang kanyang sandata sa isang malaking kanyan, at pinaputok ito kay Setsu. Sinubukang mag-shield si Setsu, ngunit hindi ito sapat, at siya ay napaatras, bumagsak sa lupa. Inisip ni Toma na sa wakas ay natalo na niya si Setsu at nagsimulang tumawa ng baliw. Gayunpaman, may huling lihim si Setsu, ikinulong niya si Toma gamit ang dimensional magic, na iniwan si Toma na walang kontrol sa kanyang sandata. Ginamit ni Setsu ang kanyang final skill, itinaas ang lupa sa paligid ni Toma. Nagpanik si Toma, naalala kung paano ipinangako ni Setsu na protektahan siya. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na manatili sa tabi ni Setsu, ngunit nauwi siya sa pagkakakulong sa kadiliman. Gayunpaman, nakita natin na nasira ang kanyang kwintas, at muling nagkamalay siya. Nagtataka kung bakit siya buhay pa rin, nagtanong si Toma sa kanyang mga aksyon. Ipinahayag ni Setsu na sinubukan niyang abutin siya, gamit ang kanyang espada upang alisin lamang ang sumpa na kumokontrol sa kanya. Ginawa niya ito dahil naalala niya ang kanyang pangako na protektahan si Toma. Pinagnilayan ni Toma ang mga hindi mapapatawad na bagay na nagawa niya, ngunit naniniwala si Setsu na mayroon na siyang pagkakataon upang bumawi. Nakatagpo si Toma ng kanyang sarili na nakakulong, nagtatanong tungkol sa kanyang kaparusahan. Sinabi ni Setsu na gagamitin niya ang lahat ng kanyang magic power upang ipadala ang kanilang mga kamag-aral pabalik sa kanilang sariling mundo. Iniisip ni Toma na masyadong magaan ang kaparusahan, ngunit idinagdag ni Disaster na sa sandaling magamit ni Setsu ang lahat ng kanyang kapangyarihan, magiging karaniwang tao na siya at hindi na makakapagdulot ng problema. Iminungkahi ni Setsu na dapat ding pumunta si Toma sa ibang mundo para sa isang bagong simula. Ginawa ni Toma ang kanyang spell, ipinapadala ang lahat ng estudyante pabalik sa kanilang mundo. Nagtaka si Setsu kung bakit hindi sumama si Toma sa kanila, ngunit sinabi ni Toma na kailangan niyang bumawi para sa mga masamang bagay na ginawa niya dito, nagpaalaman sila, at naghanda si Setsu para sa isang bagong paglalakbay, na isumama ni Elka. Ngunit binanggit ni Tia na marami silang dapat gawin pagkatapos ng digmaan, nagpa siya si Yuhi. Gayunpaman, na manatili kay Setsu kahit saan siya magpunta, magkasama silang naglakbay upang tuklasin ang mundo, puno ng kasabikan para sa susunod.